kasalanan din ng mga lalaki. Kasi weak yung mga lalaki ngayon eh. Kailangan tuloy magpaka-strong ng mga babae. Ganon. Weak eh. Walang ma-provide yung lalaki. Alright? Let's say, ganon. Basically, weak yung mga lalaki ngayon. Kaya naglabasan tuloy yung mga strong na kailangan nagsusurvive lang, kailangan lang mag-survive. Alam ng mga babae to, kahit anong galit pa nila sa akin, alam nila na sa sarili nila na magulo sila. Hindi rin nila maintindihan yung sarili nila. Huwag mong gagawin to, nangligaw. Okay. Dahil una, pag nangligaw ka... So, hindi ka naniniwala sa ligaw? Ayan, ano rin yan? Hindi rin. Talo ka dun eh, lugi ka dun eh. Siyempre, pag nangliligaw ka, nasa babae ngayon terms and conditions. Ikaw yung may gusto sa kanya. Ikaw yung gustong pumasok. Ikaw yung nag-a-apply basically. Hindi siya sa paramihan ng babae. Akala nila ang labanan paramihan ng babae. Minsan may mga lalaki magyayabang sa akin. Meron akong 7 na babaeng kinikita ngayon. Sinesex ko silang lahat. Tapos tatanungin ko, okay, ilan dyan na tumutulong sa'yo? Hindi sila makasagot. Ilan dyan na nagpapasok ng pera sa'yo? Hindi sila makasagot. Anong silbi ngayon nun? Nagsasayang ka ngayon ng oras doon, di ba? 7 yung piniplease mo na babae, ni isa walang tumutulong sa'yo. Kita mo yung vision kong yun, tol. Kumbaga, kita mo yung vision kong yun, hindi pa nakikita ng mga tao. Pero yung mga tao, gumagawa na agad sila ng senaryo sa utak nila at naniniwala na agad sila doon. Yun yung power ngayon ng utak nyo. So, kaya kayong paglaruan din talaga ng utak nyo. Hindi nyo na namamalayan na napaglaruan na kayo ng utak nyo. Sino mo yun? Yun ang lesson dun sa storyang yun. Yung pera ko dun sa sariling diskarte ko na yun. Dumidiskarte ka dun? Oo, diskarte na yun. Mga legal at may mga illegal. Okay. Mas more yung mga illegal. Mas gugustuhin ko talaga na yumaman ako kasi hindi ako kilala ng mga tao. Mas gusto ko yung path na yun sana eh. Nasasayangan kasi ako eh. Alam mo yun, yung mga pinagsasabi mo yan sa akin, that naririnig ng iba yan. Yung lifestyle mo, that nakikita ng iba yan. Alam mo yun, kumbaga may ibubuga ka eh. Maganda ang real name ko, very classy. Talaga na. Ewan ko kung content creator ba ako o content lang talaga ako. Podcaster. Ako ang content. Ay, tama. Hindi ako Ayan, nag-create ng Ay, content. Tama. Ako ang content. Bugoy na koy is the content. Welcome to Outbox, Thinking Outside the Box podcast, the show where meaningful conversations come to life. I'm your host, Mikael, and I believe in the power of dialogue, the strength of conviction, and the magic of connection. In this series, we bring you a wide range of guests who share their stories, perspectives, and experiences. Our aim is to connect on a deeper level and explore the valuable insights that emerge from these conversations. So join us on this journey, and together, let's discover the beauty in the art of conversation. This is Outbox, Thinking Outside the Box podcast, where the world comes together, one talk at a time. What's up, Digital Universe? Welcome to Outbox, Thinking Outside the Box podcast. And I'm your host, Mikael. And in today's episode, sobrang excited ako. Grabe, no? Kasi I invited a very powerful and inspiring guest, no? Until now, ngayon pa rin na starstruck ako dito sa tao na to. Isa lang naman siyang songwriter, rapper, content creator, and entrepreneur. Nakilala rin siya sa pagkakaroon ng 3 asawa. 3 wives, what a life, no? Grabe, no? And also, nakilala rin siya sa kanyang napaka-galing na wisdom, no? Words of wisdom niya. And also, yung mga controversial insights niya na napaka-unconventional sa society. And also, siya rin ay founder ng grupong 2 Joints and at the same time ng clothing line ng Daily Flight. Without further ado, let's all welcome Bugoy na Koy. Yes, yeah, sir. Grabe! Salamat sa pag-imbita sa akin dito. Maganda yung intro mo sa akin. Thank you. Okay, minsan iniisip ko, songwriter ba ako? Di ka ba, susulat ka, di ba? Yun yung, di mo masyadong sinulat yung mga... Sabagay, para sa sarili ko. Pero hindi ko kayang magsulat para sa iba. Yun, diba? Yung sulat sa sarili ko mo, siguro, oo. Ano ba? Rapper? Minsan hindi ko nga gusto pag... pag pinapakilala ako na rapper lang, alam mo yun, minsan parang hindi ko gusto kasi, parang mas more than ako sa... Hindi ako ganun ka-rapper tuloy. Hindi ako rapper talaga. Meron talagang rapper talaga na iba-ibang level ba yung mga pagiging rapper? Meron talagang rapper tuloy yung kaya binatuhan mo ng mic o fetch, kukuhain niya tapos biglang mag-rap siya.
yung alam mo yung ganun na gusto niya talaga mag-rap, ganun. Hindi mas more on, ano lang ako nakakita lang ako ng pera sa rap game na to, kaya ako pumasok. Parang ganun. Hindi talaga ako parang rapper na yung masyadong pasok na pasok sa culture nila, ganun. Yeah. Ayos. Content creator, Yung mga podcast mo at saka yung mga words of wisdom mo, grabe. ewan ko kung content creator ba ako o content lang talaga ako. Podcaster. Ako ang content. Ay, tama. Hindi ako Yes, nag-create ng content. Tama. Ako ang Kumbaga, content. Bugoy na koy is the content. Yes, Oo, tama. ako ang content. Yes, Yes, grabe, sir. ang ganda. Correct. Bro, and also, actually, in the past, nakilala lang kita sa mga friends ko, mga girls. Kasi mas... Friends mong mga girls? Oo, mga Dun yung- napapakinggan ka nila eh. At mas naging, nasundan na kita, naging paborito ko yung Benta Bounce. At saka yung, tawag dito, yung ganito pa rin to. Oh, No, grabe yan, no? ibang title na. Ganito pa rin to. hindi. Something, pero hindi yun ang iba. Hindi pa ba yung title nun? Yung Hindi ko ano, maalala yung title nun. Pero Real hindi, Talk. alam ko hindi yan. Real Talk lang Oh, to, yeah, mamen. yeah. Meron kang Ganun pa rin Pero to. Ayun, ganun pa rin to. Yeah, Yun. ganun pa rin Ganun to. pa rin to. Yes, Saan sir. galing yun? Tapos yung Benta Bounce, sobrang nasa labas sa mga wild dogs, me and my compadres. Mhm. Sobrang nahook ako doon sa umpisang lines pa lang. Mm. Saan nanggaling yun? Ano ba yung naging inspiration mo doon sa mga kanta na yun? Sa mga pang araw-araw na ginagawa lang namin, yun lang, para hindi ako mahirapan magsulat ng kanta. Kinukwento ko na lang kung ano yung ginagawa namin. Tapos tinatry ko na lang paastigin sa words. Pero basically, yun lang talaga ang mahirapan ako magsulat ng kanta pag hindi namin buhay. Matagal yun. Mag-iimbento pa ako ng senaryo sa utak ko, di ba? Kaya yun lang ginagawa ko. Kung ano lang ginagawa namin. Yun. Kasi kadalasan, yung panahon na yun, bebenta kami, bounce na agad kami. Alam mo yun, wala nang kwentuhan, wala nang benta, bounce. Doon ko lang nakuha yun. Benta, bounce lang. Pero talagang nandun na yung sa pagkatao mo yung pagsusulat or talagang naisipan mo lang? Sa pagkatao kong pagsusulat. Oo, kasi 'di ba, syempre yung ibang mga pagso-songwriter or pag-rapper. Nagsimula lang talaga yun nung sa pagka-board ko dati siguro. Ganun, doon nagsimula. Tapos parang kaya kong gawin. No? Kaya ko lang gawin. Pero hindi ko sinasabi na magaling ako magsulat dahil meron talagang mga rapper na magaling magsulat na kahit ako pag nakikita ko yung sulat niya, ang galing ng sulat mo Parang ganun. Mas maraming ang rapper na magsasabi na hindi talaga ako magaling magsulat eh. Maano lang ako, marami ako magsulat. Yun. Marami ako gumawa ng kanta. Doon ako mangingibabaw kasi ngayon parang siguro nasa 500 to 700 na kanta na yata na lalabas ko. Doon lang ako. Pero kung magkukumparahan kami ng lyricism, ganun, pwedeng lumamang sila. Pero yung padamihan ng kanta, mas kaya kong gumawa ng ganun. Oo. Yeah. Yun yung talagang naging parang lagi kong pinapakinggan pag gusto ko ma-inspire. Kasi ang ganda ng lyrics, bro Okay. Nung Benta Bounce saka yung Okay. ganun pa rin to. Uh-huh. Parang doon ako nakaka-relate na hard work, more Mhm. of talagang kailangan mong abutin yung mga pangarap mo. Yeah. Yun talaga yung naging inspiration ko. Yeah, okay. Yung kanta na yun. Tapos pero bro, parang nabago na yung beat, yung mga iba mong mga kanta. Mhm. Tapos naiba rin yung mga lyrics. Anong nangyari? Ewan ko kung naiba ba yung lyrics. Hindi ko, okay. parang hindi ko rin maano kung, pero Okay. sinasabi rin ng iba na parang hindi na katulad ng dati. Oo. Pero sa sarili ko, Oo. parang yun pa rin naman Okay. sa sarili ko yun pa rin Okay. naman, yun pa rin to. Oo. Ganun. Ewan ko lang, kanya-kanya, siguro depende sa nakikinig. Okay. 'Di ba tol? Kanya-kanya na kayong interpretation niya. Pero ako pag nagsusulat ako, since dati pa lang, mula day one hanggang ngayon, parang yung spirit ng pagsulat ko nandoon pa rin. Siguro iba na lang yung binabanggit ko. Parang dati, hindi ako nakakabanggit ng mga malaking bahay siguro. Ngayon, nasusulat ko na. Siguro ganun. Pero same pa rin yung spirit niya. Yung grind ko nandoon pa rin. Alam mo yun, yung lifestyle ko nandoon pa rin. So kumbaga parang yung sulat mo depende sa naabot mo ng level. Baka ganun. Pwede. Pwedeng naging mahal lang yung mga trip ko ngayon. Ayun, nagmahal lang yung mga laruan ko ngayon. Pero kumbaga in the past, iba yung livelihood mo compare sa ngayon. Kaya ganun yung sulat mo. Siguro. Diba? Siguro. Pwede. Kasi Pwedeng ganun. doon nanggagaling yung inspiration mo kung ano yung nangyayari sa'yo daily living mo di ba? Siguro, ganun na nga. Pero hindi, yung pa rin yung... Same pa rin yung... Okay.
same pa rin naman yung goal dahil hindi pa rin naman ako nakarating doon sa goal eh. Mm-mm. 'Di ba? Malayo pa eh. Wala pa ako sa 1/4 nga ng gusto kong marating eh. Pero noon ba, nung before ka ngayon, naging rapper ka na ba? Saan ka ba nagsimula? Ano ba yung naging mo, inspirasyon mo bakit ka nagra-rap? Saan ka ba nanggaling? Well, pag lumaki ka sa mga neighborhood na masasabi mo mga hood, Yeah. parang normal lang ang may rap music diyan. Okay. Tapos parang gusto mo rin maging rapper dahil pag tumitingin ka sa mga rapper, parang pag tinitingnan mo yung mga foreign rapper, parang ito yung gusto kong life Parang, alam mo yun, naka-chain, mga jewelry, girls, pera, kotse, Tapos parang hindi nyo kailangan sumunod sa society masyado, 'di ba? Ganon, hindi nyo kailangan sumunod sa rules. Yun, kaya parang gusto kong ganito So, yun, parang pag tinitingnan, maraming mga nasa hood na pag tinitingnan nila yung mga rapper, parang gusto nilang maging ganun. Dahil parang malaya sila tignan di ba? Iba yung pananamit nila, the way sila magsalita, iba sila magsalita, ganun. So, yeah, parang, yun nga, siguro ganun. So parang na-adapt mo na yun? Parang gusto ko lang maging sila. Nung nakikita ko sila, gusto kong maging sila. Yun, tapos, siguro yun, tinatry ko rin mag-rap, ganyan, subukan namin. Siyempre, pag nakikinig ka ng kanta, itatry mo i-recite yun 'di ba? Kasi yun parang ano kaya okay rin to, subukan ko nga rin magsulat. Ganun. Magsimula lang talaga lahat sa trip. Pero yung hood na yung sinasabi mo, saan yan? Saan ka ba lumaki? Saan ka ba pinanganak? Saan ba yan? Parang nakita ko sa sa history ng buhay mo, nag-abroad ka pa. Pero doon ka ba or dito ka sa Pilipinas talaga? Hati yung mga mga teenager pa ako tol, mas nasa Sorrento ako noon. Ang Sorrento ay nasa Bacoor. Bacoor. Iniisip ko Manila. Pala yan? Bacoor pala yan. Cavite pala yan. Pero hindi ko masasabing na taong Bacoor ako. Hindi ko masasabing taong Cavite ako kasi hindi rin ako lumalabas ng Sorrento. Doon lang ako sa lugar na yun. Okay. Tapos, after ng mga medyo tumanda-tanda na, doon na ako nag-States naman. So, hati yung knowledge ko galing sa hood, galing sa States. Hati-hati siya. Ano bang mga, punta tayo doon sa naging buhay mo sa Sorrento. Ano bang naging buhay mo doon? Ano ba yun? Ano bang klaseng lugar yun? Kasi sorry, hindi ko alam yung Sorrento. No? Ano ba siya? Mga squatters ba yun? Or mga mayayaman ba yun? Ano bang itsura ng Sorrento? Ano ba siya? Well, alam mo tol, bago kami, kasi ganito yan, bago kami nakarating ng Sorrento, galing kami sa Parañaque. Parañaque pa? Okay. Kaya kami umalis ng Parañaque kasi yung area namin doon, naging magulo na. Parang nauso yung mga fraternity, mga away-away na gano'n na uso. So ngayon yung pamilya ko, parang wag na tayo dito, hanap tayo ng mas peaceful na lugar. Noong unang panahon, yung Sorrento, peaceful talaga. Yun yung panahon na hindi pa gaano nadidiscover ng mga taga Maynila ang Bacoor. Parang konti pa lang lumilipat doon. So yung Sorrento dati, promising talaga siya na lugar. May mga tutubi pa, masarap pa mag-jogging, gano'n. Maayos pa. Medyo sariwa pa yung hangin. So lumipat kami doon. Pero na-discover ng mga taga Maynila na okay pa lang tumira sa bandang Bacoor kasi sobrang lapit sa Manila. Pero medyo probinsya vibes pa siya. Malinis pa yung lugar, ganyan. Yun nga, naglipatan ngayon yung mga taga Manila doon. Hanggat sa yung area ng Bacoor, medyo hindi na siya yung Bacoor dati. So ngayon yung Sorrento, anong nangyari? Yung Sorrento parang nagsimula siya sa promising tignan na lugar hanggat sa naging magulo na talaga siya. Iba't ibang klase ng tao na yung pumunta dun. Pero ngayon, mas okay na ang Sorrento ngayon. Hindi na yun siya katulad dati na violente siya. Ngayon okay na Hindi na masyadong uso yung mga ganun. Kasi tingin ko sa ibang mga neighborhood din, mas peaceful na kumpara dati na, yung era dati ng violence dati. So Sorrento parang Tondo, ganun? Hindi, magkaiba tol. Iba pa rin. Di ba, alam mo yung movie na tol? Ano yun, Sa'yo ang Tondo, Akin ang Cavite. May ganung movie, di ba? Kung ikukumpara ko tol, magkaiba. Hindi mo talaga pwedeng makumpara ang Tondo at Cavite. Magkaiba siya ng culture. Magkaiba siya ng klase ng violence. Magkaiba talaga. So, pero, yung Sorrento, hindi siya ganun hindi talaga siya perfect na lugar. Alam mo yun, maano talaga siya. Hindi man siya squatter, hindi siya ganun. Pero hindi siya rich neighborhood din. Okay. Yung mga so normal lang, parang in the middle class. Hindi nga rin, below siya, below. Na konti na lang talagang mag-squatters na ganun. Parang ganun. Pero dati hindi ganun Okay. Ngayon
Ganun na siya. Oh. Ewan ko lang. Ngayon siguro medyo okay na eh. Pero nung panahon ko talagang ano siya eh, violenting lugar siya eh. Drugs and violence siya nung panahon na yun. Kaya pero nung nandoon ako, hindi ko siya nakikita na parang ayoko dito kasi malay ko ba? Bata lang naman ako nun. Masaya pa rin siya sa akin. Alam mo yun, sarap maglaro sa labas. Okay, biglang makita ko nagsasaksakan doon. Okay, tuloy pa rin ng shooting sa court. Alam mo yun, may babatuhan ng pillbox dyan. Hindi mo naman alam na ano, dahil di ko pa nakita yung mga ibang lugar eh. Kung nakita ko na sana yung ibang lugar, masasabi ko siguro na ayoko dito sa Sorrento. Kaso hindi ko nakita yung ibang lugar eh. Kaya akala ko, ganito naman talaga lahat ata eh. Ganun. So doon ka rin nag-aral sa Sorrento? Parang Hindi, specifically... Manila ako nag-aral. sa Manila, iba pa? Yeah, Manila. Okay. Ang gulo nga, kaya nga, Okay. kung yung mga pumasok dito sa brain ko, galing siya sa iba't ibang lugar. Okay. So, Yun. hindi lang basta Sorrento yung street smarts mo. Kumbaga, iba-ibang lugar din. Yes. Masasabi kong, masasabi kong ganun. Pero saan ka sa Manila nag-aral? Anong ba naging course mo? Hindi, hanggang high school lang ako dito sa Pilipinas. Tapos... Tapos yung parang 4th year high school ko na sana, Mm-mm. sa States na yun napunta. Tapos doon ako nagtuloy. Ano bang naging course mo doon? Nag-college ka ba doon? Hindi, Or kasi short course tol, ka lang? nung high school pa ako, tol, Oo. nasa isip ko na ayoko mag-college. Wala talaga sa isip kong mag-college ako. Okay. Pero nung pagdating ko dun sa Amerika, medyo nabulungan ako ng society na hindi, kailangan mag-nurse, mga ganyan-ganyan. Okay, try natin, ganyan. Pero bandang huli, hindi, ayoko to. Parang 2 weeks lang ako nag-college tol eh. Okay. Parang hininto ko ano agad. yung 2 di ko gusto weeks to. na yan? Anong course yan? Wala nga eh. Kasi dun sa, okay. yung pinasukan ko dun, parang community college lang siya. So, Okay. ang unang mong gagawin dun, kuhain mo muna yung mga prerequisite mo. Bago, mga basic mo muna, sa ganun. subjects, Pero talagang, Hindi. umaga pa lang, mainit na ulo ko. Parang ayokong gawin talaga to ah. Kasi siguro, nung bata pa lang ako, alam ko na ayokong mag-college. Oo. At Ganun. least klaro pala sa'yo nung umpisa pa lang na ayaw mo na mag-aral, ayaw mo na mag-college. Actually nga, kung may choice ako na wag mag-high school, di ako mag-high school. Bakit? Anong tumatakbo sa Yo, isip yung mo? tularan to dahil baka iba yung storya nyo. Iba storya ko eh. Oo. Bakit? Anong tumatakbo sa isip mo? Bakit yun na naging gusto mo maging Na-bored path? ako eh. Masaya ka ba nung nagsi-school ka? Like, siguro gusto mong school, no? Hindi, nung college ako. College na, no? College kasi ako, Hindi, lagay natin nung high school. organization Natutuwa ka ba sa nung high school? High school ako, hindi. Kasi, Hindi. Mas natuwa ka nung college ka. Oo, kasi nung Yes. high school ako, na bubuli. Nung High school. Okay, Oo, okay. kasi wala akong friends. Okay. Mababa ang personal development ko noon. Kasi Okay. mababa confidence. Okay. Wala akong friends. Parang, kahit sino na lang, binabanatan ako, binubugbog ako. Kasi hindi ako, kasi super Okay. taba ako noon. Okay. As in, hindi ako marunong makipag-usap. So, yung high school ko, hindi maganda. So, kaya nung nag-college ako, hindi rin ako masyado nag-aaral kasi puro organization ako noon. Sabi ko, Yes. gusto ko nang ma-develop yung sarili ko. Kaya doon ako natuto. Kaya, pero okay. yung, may point ka din, no? Pero more of socialization yung ginawa ko naman nung Pero wait, high yung school. sa neighborhood mo ba, kung saan ka nakatira, let's say, mas masaya yung school para sa'yo kaysa sa neighborhood mo, no? Saan ka mas masayang tumatambay? Kasi ako noon mahigpit kasi yung parents ko eh. Kaya School bahay lang eh. Wala akong naging friends eh. Kaya siguro mas may freedom ka sa school. Tama. Oo. Kaya siguro medyo gusto mo ang school. Oo. Kasi ako, yung sa amin, mas masaya yung neighborhood ko kaysa sa school. Kaya habang nasa school pa lang ako, ang naiisip ko na, Sorrento. Oo. Gusto ko nang bumalik agad dun. Oo. Hindi mo talaga matalo yung saya nung hood kaysa dun sa school namin eh. Kaya parang ayoko nung school. Kumbaga yung akin kasi, naging hood ko yung school. Tapos, yun na yeah, naging yeah. yun yung naging Gets. mundo ko eh. Gets. No? Tapos, May mga klase din akong wala akong ganyan. naging friends. Kaso lang, wala akong naging friends kasi nga, binubuli ako ng high school. So, okay. kaya ganun. May mga klase din akong ganyan at naiintindihan ko rin kasi nga yung hood nila boring. Kaya mas masaya sila pag nasa school sila. Sa sitwasyon point ko, ka. sa sitwasyon Galing, ko, mas masaya yung hood ko eh. Kaya, kaya Ah. tinatamad ako pag school talaga. Kaso walang choice eh. Kundi magagalit si nanay. So, pero, paano ka napunta ng abroad? Sino kumuha sa'yo doon? Bali, yung uncle ng nanay ko ang
sa amin, parang nag-convince sa akin na doon lang madaling maka-apply ng trabaho doon, ganun. So yun, sabi ko, sige. So ginawa nila ng paraan, yun, nakarating kami doon. Pati yung mama mo tsaka nanay ko lang ang sumunod. Ako lang dapat talaga ang plano noon, pero nainggit si nanay. Sumama na rin siya. So kaming dalawa lang nandoon. Pero pagdating namin doon, parang hiwalay pa rin yung account namin kasi sa school ako 1 year, tapos siya naman nag-work na siya ng mga caregiver. Yun. Pupuno siya ng puwet ng mga matatanda doon. Ganun. Yeah. Pero ilan kayo magkakapatid? So lahat kayo magkakapatid nagpunta ng abroad? Bandang huli. Dalawa lang naman kami. May Dalawa. kapatid akong babae, mas bata. Anong ginagawa niya na rin ngayon? siya. Ngayon na siya? Housewife. Housewife. Magaling na housewife siya. Okay. Yeah, magaling siyang So housewife. nag-iba yung nyo? Kumbaga, syempre ikaw more off sa social media, sa business. Siya naging path niya? Yung kapatid ko? Kapatid mo. Well, nabuntis siya di naging housewife siya. Okay. Ganun siya. Full-time na housewife siya. At magaling siya sa ginagawa niyang yun. Sa bagay sa pamilya naman namin tol, kanya-kanyang account kami. Like, diskarte mo yan, diskarte ko to. Yan, si nanay, iba rin diskarte niya. Ganun kami. Pero kami, solid kami na pamilya. Masasabi kong solid. Hindi kami lagi nagsasama. Wala kang makikitang picture namin na magkakasama kami ng Christmas Tsaka New Year, wala kaming ganung family picture. Pero yung relationship namin, parang lagi kami magkakasama. Pero hiwa-hiwalay talaga. Parang wala kayo naging sama ng loob kasi meron, wala nagkakainisan kami, nagkakaaway kami. Okay. Pero yung relationship namin, kahit malalayo kami sa isa't isa, solid talaga. Na pag nagkita kami, kala mo hindi kami naghiwalay ng matagal. Yun ang maganda sa pamilya ko Galing din ako sa maayos na pamilya talaga to. Like, okay talaga. Hindi sinasabing magaling sa parenting yung mga parents ko. Okay lang din naman. Pero good family yun ang masasabi ko. Yun yung balance ng pagkatao ko Galing ako sa good family, tas magulong neighborhood. Ganun siya. Kaya parang, di ba? Pero si papa mo, anong pinagkakaabalahan niya? Di ba mama mo nag-caregiver? Si papa mo, anong ginawa niya? Nung panahon na yun, di ko alam kung may trabaho. Ang tatay ko piloto Hanggang ngayon? Ngayon, hindi na siya nagpapalipad Mas more nasa office na siya sa mundong yun pa rin. Sa mundo pa rin ng mga piloto. Pero mas alam ko nasa office na siya na part. Ewan ko lang kung nagpapalipad pa siya ng eroplano. Hindi ko... Ay, ngayon. Nagpapalipad pa. Nagpapalipad pa rin siya. Yeah, nagpapalipad pa rin siya. Si mama mo, caregiver pa din? Hindi. Iba na siya? Si nanay ko, hindi naman talaga siya caregiver. Yun lang yung... nung panahon na yun lang yung kailangan niyang gawin. Ang nanay ko ay hustler. Kahit ano ang... So, yun lang yung napuntahan niyang path? Nagkataon lang na yun lang yung diskarte nung panahon na yun Pero bata pa lang ako kung ano-ano nung ginagawa niya. Benta ng alimango, benta ng daing at pusit, kung ano-ano, benta ng mga magazine, ganyan. Mas sinanay yung ganun yung hustler na na spirit. Pero yung tama ba tito? Yung tito mo, anong... Uncle ng nanay ko. Uncle ng nanay mo. Uncle ng So, nanay lolo mo siya. Tama ba? Yan, tawag ko sa kanya. Ayun, tawag ko sa kanya, lolo. Oo. So, ibig sabihin, well off yung side ng mama mo, kaya nadala kayo dun sa... Hindi. Malayong klase ng uncle nga to siya Hindi rin kasi pagdating ko dun sa Amerika, like, normal na citizen lang si lolo dun Hindi siya yung mayaman na citizen. Mahirap nga kung iisipin mo kung ikukumpara mo sa ibang mga nakatira dun, mahirap siya. Ganun. Like, nagulat ako kasi ang sabi niya, pagdating mo doon, may 5 akong kotse doon, ganyan. Wow! Pagdating doon, may 5 kotse nga, pero isa lang yung gumagana. Alam mo yan? Tapos bulok pa. Tama naman, di ba? Hindi naman siya nagsinungaling sa akin, di ba? Tama. Tapos bulok pa. Holy shit. Tapos sabi niya, malaki yung backyard namin doon. Nga, may backyard, pero ang tataas na ng damo. Alam mo yun, parang what? Hindi ito yung ini-imagine ko na akala ko American dream. Puta, back to zero pala. Yeah. Mas nakaranas nga ako ng gutom pa dun kaysa sa dito sa Pilipinas Ilang years kayo doon? Ilang years ka doon nagstay? Ako total yun ng 7 years. 7 years? Oo, 7 years. Pero pabalik-balik ako ng Pinas. Kasi namimiss ko lagi ang Pinas Okay. Tuwing mga kaipon ako, dadaling ko sa Pinas, magwawaldas ako dito, magpapaparty ako ng papaparty. Isang buwan na party. Ganun. So nakakaipon ka doon? Anong work Na, mo hindi doon? ako nakakaipon dun. Hindi, I mean, paano ka binibigyan ka ng allowance? Hindi. Yung ipon ko yun, pang uwi ko,
Pero binibigyan ka ng pang-uwi, parang gano'n. hindi, yung pera ko doon sa sariling diskarte ko na yun. Dumidiskarte ka doon. Oo, diskarte na for example, yun. anong mga diskarte mo sa US? May mga legal at may mga illegal. Okay. Mas more yung mga Gets. illegal, mas Gets. kung maaalala ko ng mga tao, mga kilala ko doon, Okay. mas maaalala nila ako sa mga illegal kong ginagawa. Okay. Yeah. So, Yan mas lang ka rin pala, no? Kilala ka rin pala sa abroad na ganyan ka. Tapos parang siguro mababa na maninibago sila. Iba na ang branding, or iba na itsura, iba na si Bugoy na Koy, or ganun pa rin. Pag nakikita nila, Iba pa alam, rin, andun pa rin yung judgment DNA na, ito si Koy talaga to. Lang, medyo, sumikat lang ako, yun lang. Pero yung spirit ko na, ayokong mag-work, ganyan, gagawa ko sarili kong pera, yun, ganun nila ako kilala eh. Kasi yung mga friends ko doon, sila, nurse, phlebotomist, mga ganun yun sila eh. Iba-ibang mga work sila. Tapos halos ako lang yung sariling diskarte lang. Ganun. So doon mo na-develop yung hustling side mo sa US? Hindi, sa Pinas pa lang. Sa Pinas pa lang, Sa talagang Pinas pa lang. doon na na-develop yung character mo. Yeah, Tapos sa US, doon ka na talagang nag-take nadagdagan action. lang siguro. Nagdagdagan. Mas pang big boy na siguro yung mga diskarte doon. Kasi nung ano pa lang ako, alam ko elementary, kung ano nang binibenta kong mga snacks, may tinitinda nga ako dating itlog siya tol na ang laman niya, leche flan eh. Oo. Di ba? Ano Paano ba lang matatalo yan, di ba? Itlog Oo siya. nga, tama. Kakrak mo talaga. Kakrak mo, pero pagbukas mo, leche flan yun nandun. Stig. Diba? Stig na na. Yeah, Ayos mga yun, ganun ah. shit ko. Oh. Benta ako mga dying in pusit dun sa yung high school pa lang ako sa mga teacher namin. Ganun na ako nung bata pa lang. Ayos. Pero nung pagpunta mo na ng Pinas, paano ka napag-decide na dito, hindi na ako mag-stay na ako dito sa Pinas? Kasi 7 years din yun eh. Bakit, ano yung turning point mo? Bakit bumalik ka na ng Pinas? Totally. Wala, may nakikita ko lang yung vision na mas kaya kong gumalaw dito. Parang mas madaling mag-take over sa Pilipinas Ganun. Pero sa ano ko lang naman yun, pang sarili ko lang din yun. Yung ibang tao mas madadalian sila sa ibang bansa. Ako naman mas dito sa akin. Kasi ang tagal ko dun sa States, wala akong nakitang Pinoy doon na may Lamborghini at Ferrari at the same time eh. Pero tuwing umuwi ako ng Pilipinas, laki ko nakikita. Parang nalilito tuloy ako. Ba't ganun? Ba't dito ko nakakita ng ganito? Kaya parang nainganyo. Gusto kong sa Pinas na ngayon. Wala lang. Tsaka ano lang, yung talon lang ng ano yun eh. Hindi ka gano'ng pinag-isipan yun eh. Fuck it. Uwi tayong Pinas. Ganun talaga. Lang, Nag-decide ka lang talaga na, dito na ulit. Hindi masyadong pinag-isipan yun. Hindi ko na hiningi yung mga, ng mga tao, yung opinion nila, ganun. Fuck it. Let's go. Pero bakit naging naging malapit ba sa puso mo yung Sorrento? Kasi kaya naging tinato mo yung Sorrento sa ulo mo. Halos lahat ng mga memories ko, malaking part rin talaga yung Sorrento. Tsaka kakaiba kasi talaga siya na lugar to. Parang hindi mo siya maiintindihan pag hindi ka lumaki doon. O yung mga na-witness namin doon, yun hindi siya, ang hirap niya ikwento sa mga tagalabas. Okay. Ano bang mga pwede mong i-share sa amin na memorable sa iyo na talagang tumatak sa iyo na pwede mong naghubog sa iyo? Alam mo tol, maraming mga pinagagawa namin do dati na masasabi mong barbaric na to Okay. Alam mo yun, ganun pang barbaro na siya. Alam mo yung lugar siya. Kasi dati tol, walang rules dati. Oo. Walang rules. Naalala ko yung dating panahon sa Sorrento na pwede kang maglakad doon na nakalabas yung baril eh. Oh. Na wala, okay lang, normal lang na nakalabas ang mga baril. Pwede kang magpaputok doon kung kailan mo gusto. Batuhan ng fieldbox, gano'n. Okay lang yun. Bato ka ng fieldbox, di ka matotrouble. Alam mo yun, yun lang yung mga masayang part doon. Tapos yung mga pagising mo doon, may na-salvage na doon. Like, ganun yun. Pero ngayon, hindi na ganun ang Sorrento. Siyempre ngayon, medyo meron ng ini-implement. Mas safe na ngayon, pero mas boring. Boring na. Dati may pagka-violente siya, pero masaya. So, yung mga naging tropa mo doon, sila Pudong yan. Sa Sorrento din. Ano yan sila? Nakilala? Lower batch yan sila. Mas younger yan sila. Yung dalawang yan, si D2P at si Pudong. Mas younger na sila. Ganun, mga bataan sa amin dati yan. Pero Sorrento din. Yes. So, nakilala mo na rin sila. Nung pagbalik mo dito, parang, okay, sige, tara, mga tropa. Sama-sama. Hindi ko sila tropa. Ganun. Kumbaga kasi sa Sorrento, matindi yung hierarchy namin dun eh. May hierarchy talaga dun eh. Merong mga boss at may mga utusan. Laging ganun eh. Tapos kadalasan, syempre, yung mga mas bata-bata, sila yung mas mababang ranko, sila yung utusan mong bumili ng ice tubig, mga ganun. Matindi yung ganun sa amin. So yung generation nila, parang sila yung, ito kami, ito sila. Ganun. Tapos, yun syempre, parang
basically naglo-look up sila sa amin. Mm. Yun, lagi silang sumasama-sama. Yan. Parang ikaw yung naging senior nila. Parang Ganun siguro. Oo. Oo, parang ganun. Pero paano dumating sa point na naging close na kayo? Ano eh, si Pudong yung lagi kong nauutusan eh. Siya yung laging nandyan lang eh. Okay. Oo, lagi kong nauutusan. Kumpara sa ibang mga bata doon, si Pudong yung laging gustong nasa perimeter ko at readyng mautusan. Ganun. So doon na nagsimula. Hanggat nung sineryoso ko na yung mga shit ko, si Pudong yung parang kanang kamay ko. Since day one. Yun. Oo nga ba, nakikita ko rin sa mga... Hindi ko nga siya gusto nung una eh. Talaga. Oo, parang naalala ko, meron kami mag-group picture kami, sumasama si Pudong. May group picture kami sa harap ng burger machine, di ba? Tapos tinatry sumama ni Pudong kasi syempre, yung group picture na yun yung magiging coolest group picture sa lugar namin. Hindi ganun nagagawa. Ako lang kaya mag-organize ng ganun sa lugar namin eh. Group picture tayo, ganyan-ganyan. So si Pudong, syempre gusto niyang sumama doon. Bata siya eh, di ba? Tinatry ko pa siyang paalisin. Sino yan? Sino yung batang yan? Hindi ko makilala yan. Paalisin yan. Tapos sinasabi ng tropa, hindi kapatid ni ano yan, kapatid niya. Sige na nga, fine, pasamahin. Sipin mo doon nagsimula yun, hindi ko siya gustong pasamahin sa group pictures. Ngayon, araw-araw ko siya nakakasama. Okay, parang na rin, so nasanay ka na rin. Tapos okay naman pala tong tao na to. Yeah, nauutusan pala ito eh. Ganun. Pero, okay, nagkaano na kayo, dumating ka na. Paano ka naman natuto ng sa rap dito na sa Pilipinas o sa abroad pa din? Paano nagkaroon ka ng interest sa pagsusulat at sa pag-rap? Well, na-board lang kami sa States noon. Tapos yung isang States tropa na. ko, meron siyang mic na ninakaw niya sa school niya. Tapos yung girlfriend ng tropa ko, sabi niya, meron siyang alam na program sa computer na pwede mo i-record yung mga kanta. Doon lang nagsimula lang sa ganun yun. Doon lang talaga. Tapos, try. Doon mo lalabas yung mga sama ng loob mo. Ilagay mo sa kanta. Ganun lang. Hindi seryoso na na shit. Tapos naging lang, okay, sige, new experience naman. Sige, gawin ko na. Parang ganun. Ganun lang. Hanggat sa parang parang tumatagal, parang kaya kong gawin to ah. Okay pala. Kaya ko talagang gawin to. Pero hindi mo napapansin, sumisikat na ako, ganun, sa pagra-rap. Dito sa Pinas na yun. At nandito ka na sa Pinas noon? Dito na sa Pinas yun. Yung first release mo ng first album, dito na yun? Or nasa abroad ka pa nun? Dito, yung binenta ko talaga na CD, dito yun, oo. Yeah. Nice. Pero, yun, doon mo na-realize na, pwede pala ako sa rap. Parang ganun. Hindi. Nung nawalan na ako ng mga diskarte, doon ko na sinabing wala na akong choice kundi mag-rap ah. Okay. Okay. Hindi ko naman talaga ini-imagine na okay. ang magiging ending ko, magiging rap na talaga, ganun. Mas gugustuhin ko talaga na yumaman ako tapos hindi ako kilala ng mga tao. Mas gusto ko yung path na yun sana eh. Okay. Kaso na-fuck up ko yung mga ibang business ko. Parang, nasiro ulit ako. As in, nasiro talaga. Okay, ano ang gagawin ko ngayon? Wala akong puhunan na kaya kong pumera. Rap na lang yung nakikita ko. Okay, fine. Gawin natin to. Ano ba naging first business mo? Yung legit na, yung dito na sa Pilipinas. Dito ka na ba sa Pilipinas? Hindi, sa States, meron akong legit na business nung nagtitinda ako ng mga sunglasses nun. Sa mga mall. Mga peking sunglasses sa mall. Okay. Tapos dito sa Pilipinas, ano na naging? Dito sa Pilipinas, ang legit ko na business dati is milk tea. Nag-milk tea ka? Tolong hindi pa sikat ang mga milk tea dito. Okay. Isa ako sa mga kauna-unahang milk tea. OG ka pala ng milk tea. Grabe. OG talaga ako. Kita mo yung vision kong yun, tol. Oo. Kumbaga, kita mo yung vision kong yun, hindi pa nakikita ng mga tao. Ini-explain ko mga kung ano yung milk tea sa kanila eh. Ano yan? Tsaa, tas gatas. Hindi na maintindihan, di ba? Oo. Pero ganun na ako ka-advance dati na darating ang araw na ito ang magiging sikat na inumin dito sa Pilipinas. Ay, nila akong paniwalaan. Tingnan mo ngayon. Oo nga. 'Di ba? Ikaw pala. Advance ako sa ganun. Nice. Pero anong brand 'yan? Anong Ayaw ko nang sabihin dahil buhay pa yung brand na 'yon. Talaga? Buhay pa yun. Kasi binili siya sa akin. Okay. Diba? Binenta ko siya eh. Yun ang exit ko dun eh, di ba? Ayun. Mas malaki pa yung magiging income ko doon kasi syempre kung binenta mo, di ba? Sakto lang, medyo break even nung Pero yeah. Yun ang isa sa ko, legit na business ko. Kasi kailangan ko lang bitawan dahil alam kong hindi ko siya mapatakbo ng maayos din. Ganun, alam kong hindi yun ang expertise ko eh. Ganun. Naisipan mo lang na milk tea kasi dumating lang na, naisipan kumbaga mo may opportunity lang. Sa States, sikat tong inumin na to, wala pa sa Pinas. Hindi lagay natin to dito, di ba? Innovator ka rin pala. Ayos Kaso lang yung mga panahon na yun, kasabayan ko yung mga malalaking milk tea dito. Hindi pa uso yung mga milk tea na maliliit na shop. Hindi pa uso eh.
Dati parang go big or go home dati. Ah. Malalaking kumpanya yung mga kalaban ko. Kaya hindi ako makasabay sa kanila talaga. Hindi ako makasabay. Tsaka yun nga, wala pang ganong puhunan no, na tight yung budget. Pag magtayo ka ng ganun, kailangan medyo hindi tight yung budget mo. So, yeah, alam kong hindi ko maasikaso yun. Buti na lang may na-interest na bumili nun. Okay, good. Pero, di ba nagbi-milk tea ka? So, sumabay din yan sa pagra-rap or simultaneous ba yan or hindi? Iba pa? Nung hindi na ako makabayad ng renta nung lugar ko sa milk tea, doon ako nagbebenta ngayon ng mga album ko. Para lang napaka-diskarte mo, ha? Yun yung choice, eh. Tapos syempre, bibenta ko yung album, sasabihin ko, pumunta kayo dito sa milk teahan ko, dito nyo bilhin yung album. So, bibili pa ngayon sila ng drink, di ba? Dahil parang, grabe ka naman, di ka bibili ng drink. Talaga ba? Mahihiya yun sila, di ba? So, bibili din sila ng drink. Ganon. Patago ko nga lang binibenta yung album kasi syempre, bawal yun, nasa loob ka ng mall, eh. Milk tea lang naman dati ibenta mo dun, yun nasa di ba? So, yeah, ganon. Galing, ha? Pero, bro, yung Bugoy na Koy-Koy, yun yung naging screen name mo siya. Dahil sa pagra-rap or out of nowhere lang kaya naisip Koy-Koy talaga yung palayo ko. Sinilagyan ko lang ng Bugoy na Koy-Koy para lang catchy siya. Para maiba lang siya. Alam mo, mabaho nga siya pakinggan eh. Parang comedy siya pakinggan, di mo seryosohin. Pero yun ang point, parang gusto ko lang madali akong i-click. Pag nakita mo sa listahan ng mga rappers, ako yung mangingibabaw doon, mas mahaba yung pangalan ko, 'di ba? Ganito yung pangalan nito, i-click mo siya. Pero bandang huli parang nagsisi ako dahil sa pangalan nito hindi ako sineseryoso kasi comedy siya pakinggan eh, 'di ba? Bugoy na Koy-Koy kasi Bugoy parang hindi siya seryoso eh, 'di ba? Yung tunog pa lang na Bugoy na Koy-Koy hindi na seryoso pakinggan eh, parang wala siyang wisdom na sinasabi, 'di ba? Gusto ko sana palitan yun ng Koy-Koy Sorrento, kaso too late na. Masyado nang kumalat yung pangalan ko. Sikat ka na sa Bugoy na Koy-Koy eh. Masyado nang kumalat. Kaya hinayaan ko na lang. Alright, sige. Sa inyo na yan. Pero ano yung real name mo? Koy-Koy Sorrento? Sorrento, di ba? Yung lugar nyo. Yung Koy-Koy, saan galing yun? Anong real name mo ba? Sinabi ko na yun sa ibang podcast eh. Talaga? Oo. Sasabihin ko na naman ulit. Talaga? Pero alam na ng mga tao. Okay. Maganda ang real name ko. Very classy. Talaga? Very classy. Ayos. Pero during that time, no, siyempre, di ba, nag-journey ka na dyan sa business mo, tapos nag-rap. So, ano yung point na nabuo mo yung 2 joints? Ano ba ibig sabihin ng 2 joints? Bakit 2 joints? Tsaka, bakit mo naisip na, gawa tayo ng grupo? Andre, kasama ko si Ives Fresco noon. Lagi kami naglalabas ng kanta, pero hindi kami grupo. Pero sabi ko sa kanya, gumawa tayo ng pangalan, pero ayoko pa rin nag-grupo kami. Ayoko maging rap group eh. Kumbaga, dalawa tayong rapper, pero meron tayong pinanggagalingan na grupo. Parang ganun. So, nag-isip lang ako ng pangalan na 2 joints, ganun. Yun lang yun na, walang malalim na malalim 2 joints. Wala. Madali lang siyang bigkasin. Alam mo, maikli lang siya. 2 joints. Nagmi-meeting kami doon, may 2 joint doon. Okay, 2 joints. Okay, ito na. Let's go. Talaga meaning nun. Walang malalim na. Yeah. Okay. So, doon na nagsimula. So, kailan pa yan, yung grupo mo na yan? Parang, ang galing nagkaroon ka ng theory of space. Ako sa pare-pares kayo ng mindset. Pare-pares kayo. Ano yun, nadadagdagan ba sila through time? Makakaltasan din kami ng tao minsan. Mababawasan kami ng tao. Dahil yung iba hindi nakakatagal eh. Kasi, syempre yung diskarte namin tol, walang kasiguraduhan eh. Diba? Wala pang sweldo. Ano siya eh, kumbaga sa amin, sige, tingnan, kaya mo bang tumagal dito ng let's say 10 years, 15 years nang walang kinikita. Kung kaya mong tumagal dun, wala kami pinipilit na taong sumama sa amin, di ba? Yung iba sinubukan nilang sumama sa amin, napaalis din dahil wala nang perang pumapasok. Pero ang point ko, ganun talaga. Itong binibuild kong something na to, walang pera sa umpisa. Tama. Ganun talaga to siya. So, yun, may mga ibang tropa na, let's say, galing sila may work sila dati. Siyempre, naiingit sila sa lifestyle namin. Gusto nilang sumama. Papasamahin namin, magkukwit sila ng work. Isipin magkukwit sila ng work para sumama sa amin. Magugulat sila, saan yung pera? Wala. Yung ganun. Kasi sila sanay ngayon, since galing sila sa work, sanay sila na may sweldo sila every 15 and 30. Ngayon, nung sumama sila sa amin, hindi nila hindi naninibago sila dun sa lifestyle namin na walang 15 and 30 na perang pumapasok. Sin pure diskarte lang talaga eh. Ganun. Kaya meron ding mga tropa na nawala at meron ding mga nagstay. Ganun. So doon nanggagaling yung income mo sa YouTube, sa Daily Flight, sa
clothing Nung panahon line mo? na yon, daily flight lang ang must. Kasi dati, mahina pa yung YouTube na pera eh. Okay. Hanggang ngayon, hindi naman ganun kalaki ang pumapasok sa YouTube namin. Hindi naman ako yung katulad ng mga, parang kunyari, mga Kong TV na level na talaga masabi yung YouTube nito may pera. Sa amin, hindi. Enough lang na pangkain, panggas, grocery, ganun lang. So paano mo naman nakilala si Frank Mendoza? Si Frank? Minisyon ako niya ni Frank. Talaga? Oo, minisyon niya ako. Nakikinig-kinig na yan siya daw siya sa akin. Tapos, gusto niya ako maka-work talaga. Nag-meet kami sa isang party. Tapos, may dala siyang mga sample ng t-shirt niya. Sakto nung panahon na yon, naghahanap ako ng mga blank na shirts na tatatakan ko ng daily flight. Tapos, inabot niya sa akin yung mga blank na shirts. Tapos, sabi ko sa kanya, mag-order ako. Sige, order kang ganito karami, baba. Sinend niya sa akin yung total ng magkano order ko. Pinadala ko agad yung bayad at ginawa rin naman niya agad. Tapos, yun, yung una pa lang yung frequency, gets mo na, mukhang magiging kaibigan ko to ng pangmatagalan. Same na frequency, same yung vibes namin. And magkaibang tao kami. Magkaiba kami ng paniniwala, ganun. So, totally baliktad nga kami talaga nun ni Frank kung iisipin mo eh. So, sobrang baliktad kami doon. Pero, ang alam ko, mas gumagana ang, let's say may dalawang boss, mas gumagana yun pag magkaiba sila. Pag pareho sila, medyo hindi gumagana. Actually, si Frank, sa iyo ko lang din siya nakilala. Hindi ko siya kilala. Okay. No, nung nakikinig lang ako sa iyo, nakikinig ako sa podcast mo, meron palang Frank. Kasi syempre, bukod sa iyo, nagsasalita rin siya. Yes. Pwede na magsalita. Tapos sinesearch ko, ito pala siya, ganun. So, doon ko na rin na-explore si Frank. No, pero sa totoo lang, hindi siya kilala. Ikaw lang ang kilala ko. Si Frank ay genius. Genius talaga si Frank. Ako nga lang nagsabi sa kanya na, magsalita siya, lumabas siya. Dahil wala naman sa plano niya yan eh. Alam mo yun, pero nasasayangan kasi ako eh. Alam mo yun, yung mga pinagsasabi mo yan sa akin, dat naririnig ng iba yan. Yung lifestyle mo, dat nakikita ng iba yan. Alam mo yun, kumbaga may ibubuga ka eh. Kaya yun, nung una, hindi naman talaga niya gustong makilala eh. Nung una, ako lang nagsabi sa kanya, sayang naman. Diba? Ang galing, no? Bro, parang, ka na no? Parang complete package na, parang lahat na ng areas ng buhay mo, excellent ka na. In terms naman sa relationship, at paano ka napasok dyan sa sitwasyon na naging tatlo na? Ano ba, tatlo na ba ngayon? O Dalawa na lang. Dalawa pa rin? Dalawa Pero na parang nakita ko, meron nag-a-apply na isa. Laging merong mga nag-a-apply. Alam mo, bagitin, nakikita ko si Simona Isla eh. Alam mo, Tol, okay. Kung magdi-decide ako na gawin kong 5 ngayon sila, mamayang 8 p.m. magiging 5 na sila. Okay. Pero ayoko eh dahil hindi pasado masyado to, hindi pasado masyado. Ayoko to ganun. Hindi ako nagmamadali naman eh. Hindi naman kasi about sa paramihan ng babae yun eh. Hindi about yun sa ilan ang solid sa na babae. Yun lang. Kuwari isa lang ang babae ko pero solid, goods lang ako dun eh. Okay. Basta solid. Hindi siya sa paramihan ng babae. Akala nila ang labanan paramihan ng babae. Minsan may mga lalaki magyayabang sa akin, meron akong 7 na babaeng kinikita ngayon. Sinesex ko silang lahat. Tapos tatanungin ko, okay, ilan dyan na tumutulong sa'yo? Hindi sila makasagot. Ilan dyan na nagpapasok ng pera sa'yo? Hindi sila makasagot. Anong silbi ngayon nun? Nagsasayang ka ngayon ng oras doon, di ba? 7 yung piniplease mo na babae, ni isa walang tumutulong sa'yo. Wala ding silbi. Wala kang benefit. Okay lang na may isa, pero solid siya sa'yo. Okay lang yun. Hanggat sa loyal siya sa'yo. Ganun, at tumutulong siya at naiintindihan niya yung vision mo. Ganun. Yun lang yun. Ganun lang. Ba't nung kabataan mo ba ganyan ka na? Or bakit dumating sa point na gusto mo marami kang, or hindi lang isa ang iyong karelasyon? Well, kung magpapaka-honest naman yung mga lalaki, yun naman gusto talaga nila. Na ano lang sila ng society na, dapat isa lang. Pero yung, kung magpapaka-honest lang sila, gusto nila yun eh. Diba? Sinasabi lang nila na, hindi, ayoko yan. Kasi nakikinig yung girlfriend nila eh. Mga galit yung girlfriend nila pag sinabi nila yung totoo eh. Diba? Pero ang totoo talaga nun, okay to maganda tong ganito Pero nung bata pa ako, hindi ako masasabing chick boy. Hindi, sa school nga namin tol, hindi ako heartthrob eh. Ganun. Mahina yung ano ko tol. Mahina yung, kung tawagin namin ay catch hand. Yung catch hand, meaning yun yung, kasi may dalawa yan eh. May catch hand at keep hand. Yung catch hand, yun yung ability mo na magustuhan ka ng mga babae. Yung keep hand naman, yun yung ability mo na makip mo yung mga babae. Mahina yung catch hand ko. Hindi ako gaanong gustuhin ng babae agad. Hindi ako heartthrob. Pero once na may nagkagusto sa akin, tumatagal siya. Solid siya. Once na may nagkagusto sa akin, like talagang nababaliw siya sa akin. Kahit nung bata pa lang ako, pag nagkaka-girlfriend ako, tumatagal talaga. Yun. Meron namang mga tropa ako na
gustuhin sila ng mga babae, pero pag nalagay mo na sa relationship, mabilis matapos. So magkaiba siya. 'Di ba? So sino ba mga ano ba, asawa ba sila, girlfriend pa lang? Well, girlfriend talaga. Girlfriend. Technically girlfriend. So si La Bruja, Mm-mm. yun yung talagang naging matagal na sa'yo, kanang kamay mo siya, parang ganun. Mhm. Tapos si Like a Diamond. Si Super Lek, yun ang Super Lek na. Super Lek. Super Like na ba? Super Lek. Ah, okay. Pinalitan ko yung ano niya. Pero parang dati wala pa siya. Or dati na siya, original na rin siya na girlfriend mo. Hindi naman, mas nauna si La Bruja. Alas sa La Bruja talaga. Tapos si Samsara na ngayon, hindi na kayo naging aligned kaya umalis na siya. Yeah, wala na sa page na pinag-usapan namin. Wala na yung sa mission na pinag-usapan namin, wala na siya doon eh. So, tapos ngayon, yun nakikita ko sa mga videos ni La Bruja at saka ni Super Lek, si Mona Isla. So, hindi pa siya, ano ba standards mo? Bakit hindi pa siya makapasok? hindi naman siya nag-a-apply sa akin eh. Talaga? Talaga? Bakit siya papasok? Ganon? Mm. Okay. So, wala pa siyang pero bakit lagi siyang nandun na, parang ganun lang, exposure lang, ganun? Kita mo kung paano, Tola, pansinin mo kung paano napapatakbo kayo ng mga isip nyo. Like, utak nyo lang nagsabi nun. Oo. Kung iisipin, wala naman akong sinabing babae ko yun. Never naman yun yung nakitang hinalikan niya ako. Never yung nakitang niyakap niya ako. Yung dalawa lang. Sila. Di ba? Pero yung mga tao, gumagawa na agad sila ng senaryo sa utak nila at naniniwala na agad sila dun. Yun yung power ngayon ng utak nyo. So, kaya kayong paglaruan din talaga ng utak nyo. Hindi nyo na namamalayan na napaglaruan na kayo ng utak nyo. Okay. Sige mo, yun ang lesson dun sa storyang yun. Tinitingnan ko yung mga comment section, di ba? Oy, napalitan, ginagaya to na sa saan nyo nakuha yan? Napaglaruan kayo ng utak nyo. Wala kami sinabing ganun. Hindi namin sinabi, bagong babae ko to. Hindi namin sinabi yun, di ba? Pero yung mga utak nyo lang ang nagsabi nun. So imagine, Tol, kung ilang beses na yung mga tao na sinabihan sila ng utak nila na hindi totoo. Let's say may gustong gawing negosyo yung tao, right? Okay. Pero inunahan na siya ng utak niya na, mahirap yan. Huwag mong gawin yan. Malulugi ka dyan. Tapos napaniwala siya dun. Ganun kalakas yung utak. Pwede ka niyang paniwalain ngayon in a negative way. So, mag-ingat ka rin sa mga tumatakbo sa utak mo. So, bottom line, di talaga siya. Kumbaga, parang lang sa social media lang pero pero sa totoo hindi pa siya talaga kasama sa'yo. Kumbaga hindi mo pa siya ginagawang girlfriend. Tama? Well, hindi ko siya babae. Bottom line, hindi pa siya talaga babae. Hindi ko siya babae. Okay. Hindi ko siya babae. Guys, hindi siya nag-a-apply. Parang gusto lang siya sumakay, nakikiride lang siya, parang tumutropa lang siya. Hindi naman sa nakikiride, tumutropa. Nasa paligid namin siya. Ganun, pero hindi siya tumutropa. Ganun, hindi niya kami tinutropa. Nasa paligid namin siya, nasa mundo namin siya eh. Ganun. Pero sila, paano mo naman nakilala si La Bruja at saka si Super Lek? Niligawan ba sila? Hindi. Nag-approach yan ang lang wag mong sa'yo? gagawin, Tol. Mangligaw. Okay. Yan ang wag mong gagawin. Bakit? Dahil una, pag nangligaw ka, syempre, so hindi ka naniniwala sa ligaw? Ayan, ano rin yan? Hindi rin. Talo ka dun eh. Lugi ka dun eh. Syempre, pag nangliligaw ka, nasa babae ngayon yung terms and conditions. Ikaw yung may gusto sa kanya. Ikaw yung gustong pumasok. Ikaw yung nag-a-apply basically. Mas maganda na sila yung nag-a-apply sa'yo. Sila yung nangliligaw sa'yo. Yun ang mas maganda. Yun ang mas magandang way. Para, kumbaga, sila yung may gusto sa'yo. Pag nangliligaw ka, ikaw yung may gusto sa kanila eh. So ngayon, sila yung boss tuloy. Diba? Nasa kanila ngayon yung desisyon kung be-breakan ka ta o hindi. Diba? Sige. Kaya minsan sabihin nila, sige, subukan mo mag-basketball. Mag-break tayo. May ganun silang power. Kasi ikaw nang ligaw sa kanila eh. Oo nga, no? Diba? So parang, kumbaga, nawawala yung powers ng pagiging isang lalaki kapag nabigay mo yung kanila through ligaw kasi ikaw yung nag-apply sa kanila eh. Ikaw yung may gusto kasi sa kanila. Hindi ka nila gusto umpisa pa lang. Pinilit mo pa lang sila. Ayun, alam mo yun? So paano mo nabaligtad yung sitwasyon? Well, lagi naman may magkakagusto sa yung babae. Okay. Kailangan mo lang silang maispatan. Hindi mo lang sila naiispatan kasi nga nakatingin ka doon sa gusto mo. Hindi mo nakikita to mga nasa gilid na nakatingin pala sa'yo. Okay. Na may gusto pala sa'yo, hindi mo namamalayan. So doon napapasok yung standards mo para makapasok sila sa world mo. O kailangan gusto nila ako.
Kailangan Yun may yung gusto first sila. thing, Oh, oo. kailangan may gusto sila sa akin. Okay. Yun. Yan sila Bruha, grabe ako niligaw-ligaw niyan dati. Papadala niya ako ng biko palagi. Talaga? Oo. Saan kanya nakilala? Dati naghahanap ako ng babae para sa music video. Tapos nirecommend siya ng isang kaibigan ko, Okay. taga Sorrento, ka-work niya. Okay. Ganon. Tapos una, okay yan, ganyan. Nakita na kami, di ba? Mag-shoot na kami, ganyan. Okay. Alright. Okay, nakita ko na. Okay, shoot na tayo. Let's go. Pagtaas ng shoot, uwi na rin agad ako. Ganun lang. Walang landian vibe. So, unang kita namin, work-related na agad. Okay. Tapos napapansin ko na tuwing kailangan ko siya, gumugo siya. Minsan kalagitnaan ng trabaho niya, nasa work siya. Okay. Tatawagan ko siya, yo, kailangan kita, mag-clock out ka dyan. Ka-clock out din agad siya. Tapos yun, kaya tapos papansin ko, lahat ng pinapaano ko dito. Okay siya. Never to siyang humindi sa akin. Ngayon, kaya nung bandang huli, nung na-realize ko na, nung tiningnan ko yung mga roster ko ng mga babae. Okay. Oh, may roster Parang ka. inisip Meron ko- talaga, mamimili ka talaga. Hindi, kumbaga, naisip ko itong mga babaeng mga nakasama kong iba, Okay. wala silang ginagawa para sa akin. Okay. Kumbaga, kuwari, tawagan ko sila, yo, kailangan kita sa music video. Hindi ako pwede. Ganyan sila. Okay, ikaw, wala kang ginagawa para sa akin. Walang ginagawa. Tapos yung panahon na yun, sila Bruha lang yung masasabi ko na, ito ang hindi nagsasabi ng no sa akin. Okay. Mula ngayon, gantong mga klase ng babae na lang ang papansinin ko. Lahat ng hindi tumutulong sa akin, tablado na sa akin. Kaya dumating yung panahon na yun na lahat ng mga babaeng nakakasama ko, yung mga nakasex-sex ko lang, tataka sila pag may message sila sa akin, wala na akong reply. Kasi sa isip ko, wala ka naman tinutulong sa akin, nagsasayang ako ng oras sa'yo. Ang papansinin ko lang yung mga babaeng tinutulungan ako. At yung panahon na yun, sila Bruha yung nag-iisang ganun. So dapat ang based din sa dapat ang for example ako ini-standard ko dapat kung sino yung babae na nakakatulong din sa akin. Hindi lang basta ako lang din yung nagbibigay ng kung ano-ano. Tama ba? Yun kasi one of the standards din. Kasi pag naging babae mo yun, tol, syempre bilang lalaki ka, kailangan mo siyang protektahan. Kailangan mo mag-provide sa kanya, kailangan mo siyang guidean. Lahat. Siya, anong gagawin niya? So yun yung basis mo ng pagiging high value woman yung babae na yun or hindi pa yun? O para sa akin, high value kung sino tumutulong sa akin. Ayun yun. Yun ang valuable sa mata ko. Hindi siya about sa ganda niya, kung gaano siya ka-sexy, ganyan. Kasi pwede nga, okay, maganda to, pero kahit nga baka pagtimplahan ako ng kape, hindi niya gagawin eh. Anong gagawin ko dito sa babaeng to? Okay. 'Di ba? Anong silbi? Sex lang? Oo. 'Di ba? So ano pang iba? Parang ganun. Kasi lugi eh. Ikaw bilang lalaki ka, lahat ibibigay mo yun eh. Natural sa'yo na pag nagkababae ka, poprotektahan mo siya eh. Di ba? Let's say, kunyari, kumakain kayo sa restaurant, let's say, nagkahuldapan dyan, poprotektahan mo agad siya eh. Parang, mas okay na nga sa'yo yung buhay mo ang maano, di ba? Maprotektahan lang siya eh, di ba? So, nandyan na agad, kumbaga marami ka na agad binibigay sa kanya. So, hindi ko maintindihan sa ibang lalaki, but willing sila, na okay lang sa kanila, yung babae, walang binibigay sa kanila pabalik. At pussy lang ang binibigay. Hindi ko maintindihan. Like, so sex lang ang mabibigay niya. Like, yun lang. Ibinibigay niya sa lahat yan eh. Anong special yan? Di ba? Kaya kanya ibigay sa stranger yan eh. Anong special dyan? Tama. Yun. Madaling kumuha ng sex. Sa totoo lang, tol. Madaling kumuha ng sex. Ang makahanap pa ng babaeng tumutulong sa'yo, yun ang hindi, Yun yung medyo talagang kailangan masala. Kailangan masala. Lalo na sa panahon ngayon, no? Sa digital age, ang dami ng paraan para makakuha. At yung panahon nga rin ngayon, tol, yung mga babae may mind, lalo na dito sa Maynila, yung may mindset sila na ay nilang tulungan yung lalaki. May ganun silang mindset na parang, di ba, strong independent ako, sarili kong, may ganun na silang mindset. Hindi katulad ng unang panahon na talagang ang relationship ay teamwork. Ngayon hindi eh, parang hindi ganun yung purpose ng relationship ngayon, hindi teamwork na vibes eh. Mas kanya-kanya siya eh. Anong tingin mo dyan sa, ayan, nabanggit mo, yung strong, independent woman? Anong masasabi mo dyan? Well, wala namang... Na-attract ka ba dyan or hindi? Iyan ba yung tingin mo na aligned ka ba dyan or hindi? Wala namang Ano sigurong masasabi? masama dun. Okay. Kung survival ang pag-uusapan, wala namang masama. Ba't kaya nagkakaroon ng ganyan? Strong, independent woman? Kasi kasalanan din ng mga lalaki. Talaga? Kasi weak yung mga lalaki ngayon eh. Kailangan tuloy magpaka-strong ng mga babae. Ganon? Weak eh. Walang ma-provide yung lalaki. Okay. Alright? Let's say, ganun. Basically, weak yung mga lalaki ngayon. Kaya naglabasan nagkakaroon tuloy yung ng- mga strong na kailangan nagsusurvive lang, kailangan na mag-survive ng mga babae. Isipin mo to lang, kaya nga nagiging independent sila, hindi na sila makadepende.
Hindi ka tulad nung unang panahon, once na may lalaki ka na, goods ka na, parang semi-retired ka na, bilang babae ka. Correct. 'Di ba? Okay ka na, pwede ka na mag-chill, pwede ka na mag-nails na lang diyan, 'di ba? Pero ngayon hindi eh. Paano kasi kaya independent sila dahil wala nang hindi sila makadepend sa mga lalaki. So dapat pala ang trabaho ng isang babae magpaganda. Yun ba yung tingin mo? Hindi dapat sila maging independent, dapat nakadependent pa rin sila sa lalaki. Yun ba dapat ang Well, hindi naman. Okay lang naman na kaya nilang maging independent. Okay lang naman yun. Okay. Just in case wala silang lalaki, di ba? Oo. Pero, pag may lalaki na sila, kailangan team na sila. Teamwork na. Ewan ko tama ba yung word ko, interdependent. Yun yata ang word dun. Hindi yung independent. Kasi pag sinabing independent, isang account lang siya eh. Oo. Nagigets mo? Dapat teamwork talaga. Dapat teamwork. Dalawa na kayo dyan. Mas malakas na nga kayo dahil dalawa eh. Oo. Ewan ko bakit gusto nyo pang maging parang Pero isang dapat account ang kayo. magli-lead, naniniwala ka dapat ang nagli-lead pa rin lalaki. Yes, lalaki ang dapat magli-lead para sa akin. At hindi babae. Oo. Maraming mga galit na babae siguro doon. Pero ang reality niyan, ang babae, kaya hindi sila pwedeng mag-lead kasi pag yung decision nila is based sa emotions nila. Oo. Madalas mali yung emotions nila. Hindi katulad pag lalaki, pag nagde-decide tayo, tama o mali. Tama o mali. Dalawa lang. Yun lang. Oo, ganon. Hindi na- So, mas malalagay sa Oo. Hindi ko sinasabing lahat ng decision ng babae ay mali. Mm. Kumbaga, masasala lang ngayon. Kailangan mas masasala lang pag si lalaki ang magde-decide dahil tama o mali. Pwede pa rin magbigay ng opinion si babae kung anong sa tingin niyang dapat gawin. Pero bandang huli, ang magde-decide dapat si lalaki. So hindi ka in favor sa mga taong yung mga lalaki na under the saya, yung ganun term, di ba? Under the saya, yung mga weak na kung saan parang sunod-sunuran. So hindi ka in favor doon. Parang ang dami na ngayon. Well, ayaw ni God ng ganun. Lalo na sa social media, ang dami ng mga parang binubuli na ng babae, yung lalaki. Kasalanan kay God yun eh. Yun ang kauna-unahang kasalanan sa Biblia eh. Oo. Kung titignan mo ang Biblia, yun ang kauna-unahang kasalanan sa lahat. Oo. Si lalaki sumunod kay babae. Ayun. Yun ang kauna-unahang kasalanan talaga sa lahat. Mo po, hindi nga sinabi ni God na, halika nga dito, Eva, ba't mo kinain yung? Hindi eh. Si Adan nga yung tinawag niya. Ba't ka nakinig? Pinagalitan niya. Oo. Ba't ka nakinig dyan? Oo. Yun ang ano dun eh, yun ang point. Diba? Tsaka parang, di ba sa Bible din, gusto talaga ni God na maging leader talaga si galit siya sa mga parang sumusunod sa mga girls kasi gusto niya talaga ang maging leader yung mga lalaki. Yes, kasi sa totoo lang tol, kahit yung mga babae, the way sila mag-decide, magulo. Hindi nga nila alam kung anong kakainin eh. Diba, tanongin mo siya, anong gusto mong pagkain? Hindi ko alam. Diba, yun pa nga lang, magulo na silang mag-isip eh. Kahit alam ng mga babae to, kahit anong galit pa nila sa akin, alam nila na sa sarili nila na magulo sila. Hindi rin nila maintindihan yung sarili nila. Yun. Kaya nga medyo parang nagsasayang kayo ng oras kung tatry mo intindihin yung babae dahil yung babae nga di niya maintindihan yung sarili niya. Pero alam niya mga babae yun na magulo mismo sila. Yun na nga yung cute na part nila, yung cute talaga ng mga gender na to. Magulo sila eh, di ba? So yun. Pero anong definition mo naman ng pagiging isang high value man? Kasi kanina 'di ba sabi mo yung mga di okay yung mga weak man, yung mga hindi mga alpha, yung mga high value man, anong definition for you? Para sa akin, high value man tol, pag dumating ka sa buhay ng babaeng yun, mag-improve ng todo yung quality of living niya. Yun ang high value sa akin na lalaki. Okay. At kahit saan ka lumapag, nagiging mas okay yung buhay ng mga kaibigan mo, mas nagiging okay yung buhay ng mga babae mo. Parang blessing na naglalakad, nakaka-inspire ka, or alam mo yun, wala kang dalang sakit ng ulo sa mga tao. Yun, kumbaga may silbi ka sa mundong to, basically. As a man, maasahan ka nila. Mayroon kang malalapag na something sa lamesa. Yun ang high value man para sa akin. At saka nakita ko rin doon sa mga sa mga podcast mo, dapat every department ng buhay mo ayos ka. Yeah, try mong maging ganun dapat para complete package ka. Complete package. 'Di ba? Kasi tol sa ating mga lalaki tol, ito ang reality tol Ang mga babae at mga aso at bata, minamahal sila ng mundo ng ganun-ganun lang. Like, mahal na agad sila ng mundo. Pag lumabas kang, kumbaga,
may babae, okay, alagaan na to, paupuin yan siya. For no reason. Kumbaga mahal na agad sila ng mundo. Oo. Ang reality niyan, tol, para sa ating mga lalaki, mamahalin lang nila tayo pag meron tayong napo-provide na something. Kung wala kang silbi sa mundong to, walang pakialam ang mundo sa'yo eh. Brutal ang mundo sa mga lalaki, tol. Kung di ka makaka-provide, or kung hindi ka malakas, or hindi kahit anuman, wala kang silbi, walang nakakakita sa'yo. Walang babaeng lumilingon sa'yo. Yung ibang mga lalaki, hindi ka rin nila trip, ayaw ka nilang kausapin, invisible ka sa mundong to. So, kailangan may malalapag kang something. Yun ang reality. Kumbaga, yung value natin, tol, hindi tayo pinapanganak na may value agad. Kailangan muna nating i-earn yun. Yung mga lalaki. Yes, tayong mga lalaki, kailangan muna nating i-earn yun. So, ibig sabihin, kailangan din ng, ma-develop muna kaya nga merong mga, i-develop muna yung sarili para dumating ka sa point na yun. No, Yes. Kasi yun yung hard truth di ba? Yes. Kumbaga, for example, ako, nung pinanganak, nung high school ako, binubully ako. So, kung hindi ko dinevelop yung sarili ko, siguro until now, medyo mahina pa rin ang loob ko. Hindi ako mayroon may pag-usap. Ganun talaga, tol, brutal talaga para sa ating mga lalaki. Kung sinong mahina, pinagtitripan talaga. Kung sinong mahina, ibubuli talaga. Yes mo, which is okay din. Hindi ko sinasabing pro ako sa bullying. Pero kung titingnan mo, may magandang part din siya dahil ma-check mo yung sarili mo eh. 'Di ba? Parang yan, na-check mo yung sarili mo, 'di ba? Parang naano ka, ba't ba ako binubully? Ayusin ko nga yung shit ko. 'Di ba? So ma-check mo rin siya. So medyo okay din siya sa kabilang side. 'Di ba? So kumbaga parang kailangan mo ng pagdaanan ng mga lalaki yung mga ganyang challenges para mas ma-develop pa siya para mas doon tayo natututo doon matuto, no? Doon talaga tayo natututo, tol. Hindi mo ba napapansin tayong mga lalaki natututo tayo pag tinotalk shit tayo ng ibang lalaki? Sa mga babae, hindi ganun. Kung gusto mong magkaiba rin yung journey nila. Magkaiba. Kung gusto mong i-uplift ang spirit ng babae, sabihan mo siya ng magagandang mga salita. Baby, alam mo, ikaw ay queen. Ikaw ay maganda ka. Ganun mo siya, tataas yung spirit nila. Tayo, gusto mo mapataas ang spirit ng lalaki, asarin mo siya eh. Alam mo, ikaw wala ka talagang kwenta. Wala kang pera, tinan mo, wala kang pera. Yan lang yung kotse mo? Diba, gaganon? So ngayon, ikaw bilang lalaki, hindi pwede. So doon yung so from negativity, doon pala tayo nagkakaroon ng strength, no? I guess. Sa mga, pansin mo tol, sa mga trauma na pinagdadaanan ng lalaki, doon sila tumitibay. Sa babae naman baliktad, the more na natutrauma sila, doon sila na-fuck up sa utak nila. Lalo na down. Lalong nasisira sila. Kaya mas magandang hindi dumaan sa trauma ang mga babae. Kaya nga, yung sinasabi nila na protektahan mo yung mga babae, naniniwala talaga ako dun eh. Ibig sabihin, para sa akin protektahan mo to sila para hindi sila na matamaan ng kung ano-anong trauma sa buhay. Kasi dun sila mamimess up eh. Hayaan mo lang maging pure ang buhay ng mga to. Alam mo yun? Dun sila mas masaya eh. Pag ganun eh. Tayo baliktad eh. The more na natotrauma tayo, the more tayo lumalakas. Pero may mga lalaki din na dahil sa trauma nila, bumaba sila, lalo, nasira sila lalo. Yun yung mga weak para sa akin. Medyo mahina yung mga na kung saan hindi nila ginagawa ng paraan. Bakit may mga men empowerment? Kasi di ba dati mayroong mga women empowerment. Yan, men empowerment. Bakit may mga ganun? So, may men empowerment ba? Parang yung mga katulad yung sinabi mo, mga weak na guys na kung saan hindi nila alam kung sino yung i-approach, mahina yung loob. For example, ako, di ba? Ako sa sarili ko naman, ginawa ko ng paraan. Pero what if hindi ko ginawa ng paraan? Wala akong society na kung saan wala akong mapapagtanungan. So, ganun na lang sila. Parang, so, bakit kaya may ganun? Kaya may lumalabas na men empowerment, women empowerment. May men empowerment ba? Hindi ko ganun naririnig yun talaga. Hindi mo na yung mga ganun term. Para sa akin, yung mga lalaki tol, parang kanya-kanyang account ngayon sila. Ikaw yung kailangan makarealize nun. Ikaw lang yung sariling parang reflection mo ngayon siya. Okay. Yun. Doon mo rin malalamang medyo matalino ka dahil kaya mong huminto at parang tumingin talaga sa salamin na ano ang mali sa akin? 'Di ba? Yun, kumbaga hindi ka arrogante ngayon na okay lang ako, ganun, hindi. Magre-reflect ka, mag-ano ka talaga, self-reflect. Hirap pala ng journey ng lalaki, no? So kailangan malaman niya, no? Kasi marami akong mga kilalang ganyan na kung saan hindi na nag-improve to. Parang medyo may edad na siya pero parang hindi sa forma hindi maayos, pagsasalita hindi maayos, kaya hindi siya nagkaka-girlfriend kasi parang
sa itsura pa lang, hindi nagsusuklay, parang alam mo yun. So, kaya mayroon pumapasok na men empowerment. Okay. So, Mahirap- kawawa ang lalaki kung tutuusin. Kasi lang magsasabi sa kanya ng tama. Well, kahit, pwede mong sabihin na kawawa ang lalaki, pero kahit sabihin mo walang may pakialam eh. Walang may pakialam sa nararamdaman ng lalaki. compare sa Pero girls, no? kawawa sila. Ano naman kung kawawa ka, umayos ka gagi. Ayun, Di ba? ganun, oo. Parang tanga. Iyak-iyak ka dyan ah. Okay. So wala ring point. Kahit i-broadcast mo sa buong mundo yung sad story mo, walang may pakialam. Una, kaya mag-broadcast ka ng sad story mo, Okay. walang babaeng ma-attract sa'yo. Okay. Di ba? Mm-mm. Sad story, lalong matutuyo yung babae dyan. Okay. Yung mga ibang lalaki din, wala rin silang pakialam dyan dahil wala silang time magaganyan makinig ng mga sad story. Ganun. So, wala ding silbi. Kumbaga, basically, tol, sa buhay ng isang lalaki, nagsasayang ka ng oras pag nagre-reklamo ka sa mga shit na nangyayari sa'yo. Ang tanging paraan mo na lang is maghanap ng solution. Yun na lang ang tanging paraan mo at manalo. Yung mga pagkatalo mo, walang may pakialam dyan. Nakaabang lang yung mga tao sa finish line eh. Titingnan nila na kung makakaabot ka ba sa finish line. Wala nga silang pakialam kung paano mo ginawa eh. Basta winner ka. May pakialam sila sa winners. 'Di ba? Sa mga guys, kailangan mag-take responsibility. Pag girls naman, doon nagkakaroon ng may pakialam ang mundo. Yes. Tingin mo. Ayun. Yes. May kumbaga, Wala, may sad story siya. Okay, tulungan kita. Ganun, ganyan. Oo, Dami tutulong sa'yo. Parang okay. ganun. Tol, tinan mo tol, kaya nagkaroon ng trahedya, 'di ba? Okay, oo. Ang unang papasakayin dun sa barko or helicopter, babae at mga bata. Yung mga lalaki, iwan mo na yan. Iyan mo mamatay yung mga yan. Di ba, like, guess mo? Yun ang reality natin eh. Di ba? Yun na eh. Magre-reklamo ka ba? Hindi. Yun talaga eh. Unahin mo na. Sige, di, paunahin to mga, babae. mga babae. Bahala na kung ano kami ng tsunami dito. Oo. Di ba? Ganun talaga eh. Yun ang reality nun. Oo. Brutal ang Oo. brutal ang mundo sa mga lalaki. Pero magandang ganun din. At saka, yung kaya sabihin mo na mahirap ang buhay ng lalaki, yun naman dapat eh. Kasi kung madali ang buhay mo, di parang babae ka. 'Di ba? Madali ang buhay mo. Kasi ang buhay ng babae medyo madali kumpara sa atin dahil binibigay na agad sa kanila eh. Binibigyan na nga agad sila ng upuan eh. Umpisa pa lang eh. Paupuin mo to siya. Tayo walang may pakialam sa'yo kung nakatayo ka ng matagal dyan. I guess mo? Oo. Kasi ini-imagine ko lang, bro. Mm. Ang dami ko kasing kilalang ganyan ng mga guys na parang ang tanda mo na parang hindi ka pa rin nag-improve. Parang alam mo yun. So, kulang na lang, spoon feed ko siya na ito dapat gawin mo, blah, blah, blah. Kaya nag-fuck up yung sarili mo kasi hindi nag-improve. So, talagang walang pakialam. Okay lang yun. Kahit hindi siya mag-take action, okay lang. Okay lang yun kasi kailangan natin ng ganun. Kailangan may balance. Sino magsaserve ng... Sino maggagawa ng fries sa'yo, di ba? Kumbaga, may balance talaga. Mayroon talagang ginawa sa ganun. Kumbaga sa game, may mga NPC, kumbaga. Yeah, hayaan mo na yung ganun. Alangan namang lahat tayo, leon. Kailangan may zebra din para makakain tayo, di ba? Yun ang balance ng mundo eh. Okay. May ginawa para sa ganun. So be it kung may ganun talaga mga guys. Oo, hindi mo ganun. na talaga kasi pag guys kailangan siya na talagang mag-improve sa sarili niya. Oo, sariling problema mo yan. Di ba? Wala kang pera, problema mo yan. Alangan maghintay ka ng tulong sa iba. Di ba? Wala kang may pakialam sa'yo eh. Ganun. Ganun pala talaga yung sad reality with guys, no? Mhm. No, so kailangan improve mo sarili Pero mo. ang maganda sa ating mga lalaki, tol, ang maganda lang sa atin, kung anong gusto mong maging, kaya mong magawa yun. Let's say gusto mong maging astronaut, magagawa mo talaga yun. Ikaw magdedirect kung saan ka papunta. Meron kang ganung power ba? Yun ang maganda sa atin. Kung gusto mong maging amazing na tao, magagawa mo yan. Pero ikaw nga lang gagawa. Mag-isa ka nga lang gagawin. Gagawin mo nga lang siya mag-isa. Kung gusto mong gumawa ng malaking empire, gagawin mo siya. Brick by brick, gagawin mo siya. Yan ang maganda sa atin. Ikaw bro ngayon sa domain ang ganda ng ano mo no yung the way of your yung the way you think no yung wisdom mo. May naging mentor ka ba or through experience lahat yan or ano ba, may research or meron kang model na kung saan na, ay, ang ganda nitong lifestyle ito. Or Mas magaling, more on maganda ano, mag-isip tong tao na to. Mas more on experience sa akin. experience. Oo, experience. Yun nga masasabi ko yun eh, kaya nga medyo late yung progress ko dahil wala akong mentor eh. Swerte ngayon yung mga bata ngayon dahil kaya nila makakita ng mentor kahit sa ibang bansa yung taong yun dahil sa internet. Walang YouTube nung panahon ko eh. Saan ako sisilip? Sinong sisilipin ko mga tao?
'Di ba? Wala. So mas more on experience siya. Kaya swerte talaga yung mga bata ngayon na may nakikita silang ibang mga astig na lalaki. Pwede nilang gayahin yung galaw, pwede nilang pagkuhaan ng mindset o ano man, swerte nila. Pero yung sa akin, mas more on experience. Pero ngayon, syempre may namimit na akong mga ibang tao ganun. Yeah. Ano ka ba? Ma-spiritual ka bang tao? Madasalin ka bang tao? Or parang lately, parang nakikita ko mas ano ka eh. Mas Yung sinasabi mo sa mga vlogs, sa mga podcast, godly kang talagang tao. So, saan nanggaling yan? Or talagang, ano lang, naging, na-expose ka lang sa mga ganyan? Hindi, magandang tanong yung sinabi mo, saan nanggaling yan man. Saan ba nanggaling to? Ewan ko, man. Kasi parang, para sa akin talaga, Kasi ang tingin ng tao sa'yo, babaero, tingin ng sa'yo, medyo hindi maganda ugali sa society. Yeah. Pero ikaw, parang feeling ko, you're very mali, godly man. mali yung tingin ng tao sa akin na babaero ko. Dahil dalawa lang ang babae ko. Oh, so hindi Dalawa pa, lang. pag dalawa lang, hindi babaero yun. Dalawa lang eh. Okay. At hindi rin ako pumapatol sa ibang babae. Like, hindi ako, iniisip ng iba, like, fuckboy ako na lahat na naglalakad, pinapatulan ko. Lahat ng may legs, pinapatulan ko. Hindi yun ang case. Hindi yun ang case, tol. Like, talagang hindi, kahit pa nakabuka ka sa akin, gaano kaganda yan, hanggat di mo ako tinutulungan, hindi kita papatulan. Ganun sa akin yun ang ano ko. Kaya pag lumalabas ako, wala akong dalang condom dahil, hindi. Dati siguro, nung panahon, yung bata-bata pa ako, yun, may mga fuckboy era ako, pero mga natuto na ako, hindi kita papatulan. Nung last time Anyway, nag-usap tayo, dapat sabi mo, di ba, ang pagiging lalaki, nakokontrol mo yung desire mo kasi yun ka dapat. yung sexual desire mo. Kasi kahinaan mo yun eh. Kailangan mo makontrol yun, tol, kasi kahinaan mo siya. So, pwedeng magamit siya sa'yo eh. Alam ko ngayon kahinaan mo eh. Kumbaga, mahina yung titi na ito Kukontrolin ka ngayon ng babae. Gets niya ngayon yung kahinaan mo eh, di ba? No, kahit masama na yung ugali niya, dahil addicted ka sa sex niya, nag-i-stay ka pa rin. So, ngayon, para kang puppet na pinagagalaw niya. So anything, basta yung desire mo, kailangan makontrol mo lang talaga siya. Yes, lahat ng desire mo, kailangan mo makontrol. Kasi pwede siya maging weakness. Pero yung balik ko sa tanong, Godly? Saan nanggaling yun? Ako tol, naniniwala talaga ako na anak ako ni God. Okay. Well, dapat naman lahat tayo maniwala na gano'n eh. Okay. Kaninong anak tayo? Alam naman kasi Satanas, di ba? So, anak tayo ni God lahat. May kanya-kanyang paborito lang si God. At pwede mong gawa ng paraan. Kung hindi kanya paborito agad, pwede mong gawa ng paraan na maging paborito kanya. Okay. Meaning, gawin mo talaga yung dapat gawin ng isang anak ni God at matutuwa siya sa'yo. Parang let's say, kunyari ikaw may anak kang lalaki. May dalawa kang anak. Okay. Yung isa sumusunod sa'yo, yung isa hindi. Mas paborito mo nga yung sumusunod sa'yo eh. Di ba? Mas bibigyan mo ng mga gift yun. Ibibless mo yung ano yun dahil mas sumasabay siya sa program mo eh. Mas parang ayaw mo yung isang hindi sumusunod sa'yo. So parang ganun din. So, pag din mo tingnan, anak ka ni God, lahat ngayon ang gagawin mo pang anak ni God na way. Kumbaga, lalabas ka ba ng bahay na madungis ka? Ang anak ni God ay hindi madungis. Alangan namang madungis yung anak ni God. Hindi Kahit hindi mamahalin yung damit mo, Kailangan ano lang, kailangan decente malinis. lang, maayos lang. Anak ka ni God di ba? Mabango, di ba? Oo, mabango ka. Yung kuko mo, on point lahat. On point the way ka magsalita. Yung tindigan mo, yung tikas mo, try mong ano. Di ko sinasabing perfect ako, pero tinatry ko yung best ko na i-represent si G.O.D. Wow. Yeah. Ang ganda no? Right? Tinan mo to la, kunyari anak ka ni God. Oo, tama. Papatol ka ba kung kani-kaninong babae lang? Maarte ka nun, tol. Oo. Di ba? Maarte ka nun. Anak ka nga ni God eh. Oo. Ayos matitikman mo yung anak ni God, baby girl. Hindi, no? Paghirapan mo muna to. Di ba? Di ba? Grabe. Paghirapan mo ang holy dick ko. Nabanggit mo bro about sa anak. So, kung ikaw pagbibigyan ng pagkakataon, gusto mo magkaroon ka ng baby with sa girls mo or tingin mo hindi pa sila? Alam mo tol, to be honest, hindi pa, ayoko talaga sana. Pero kung deserve ng babae na mabigyan siya ng anak ko, bibigay ko. Kasi alam ko naman bilang babae tol, gusto rin nilang magkaroon ng anak bilang babae. Natural sa kanila yun na mag-aanak sila. Kung deserve nila yun mula sa akin, ibibigay ko. Yeah. Pero ano gusto mo? Girl or boy na maging anak mo?
mas tingin mo ba magiging madali para sa magkaroon ng anak na lalaki or Sa tingin ko mas babae? madali ang anak na babae. Talaga? Oo. Okay. Nung una, syempre, lahat tayong mga lalaki, gusto natin anak na lalaki, di ba? Oo. Pero kung isipin mo, mas mahirap magkaroon anak na lalaki kasi kailangan mong gawin siyang malupit ngayon. Kailangan mo siyang palupitin eh. Like, kailangan, mag-conquer ka, gumawa ka ng empire mo, kailangan mo yumaman, kailangan strong ka, di ba? Pero pag yung anak na babae, kailangan mo lang bigyan siya ng good life. Love, care. Yun lang, ganun lang. Pagandahin mo lang. Like, masayang buhay lang siya. Ganun lang. Ganun lang kasi. Hindi katulad ng anak mong lalaki, kailangan mo siya isabak sa gera ngayon. Igigerta, Diba? para tumatag siya. Oo, mas Kung may pag- effort. Mas may effort. Pagdaanan niya na mabuli siya, okay lang sa'yo para mas tumatag pa siya. Oo, pumalag ka. So, sapakin mo rin Oo, pabalik. yan, ganun. Di ba? Parang ganun. So, medyo mas iba yung challenge ng anak na lalaki. Kaya parang pag anak na babae kasi parang puro fun lang gagawin ko dito ah. Di ba? Huwag ko lang siyang paranasin ng mga traumatic experience o magiging okay tong anak kong babae. Di ba? Parang mas madali lang siya. Pero gusto ko rin magkaroon ng anak na lalaki para magkaroon ng mini version ko. Pero, yeah. Kung ano lang ibigay pero mas gusto mo talaga girl na talaga. Parang mas masaya lang. Mas masaya lang. Mas madali lang. Oo. Kung iisipin ko. Pero pag may anak na lalaki, alright, sige. Let's go. Okay. Ano bang ngayon sa panahon ngayon? Ano na ang challenge? May mga challenges bang pinagdadaanan si Bugoy na Koy or ano ka lang, you're living at the moment ka lang talaga? May mga challenges ka ba? Alam mo tol, lagi kong sinasabi, mag-U-turn lang ang pinakamahirap kong ginagawa. Ganun ko lang tignan, like, yun yung pinakamahirap kong ginagawa, mag-U-turn. Medyo pinapawis-pawisan ako ng konti dyan pag hindi ko ma-U-turn ng maayos. Pero the rest, hindi ko masyadong nakikita na mahirap to siya gawin, mga challenge, mga gano'n. Hindi ko nakikita ng gano'n. Hindi ko na siya tinitingnan na challenge eh. Para sa akin, yan eh. Yan yun, parang oxygen lang siya eh. Parang, alam mo yun, inhale, exhale ko yan. Problema, parang oxygen lang yan. Nandyan na yan eh. Ganon. So, pero may Basically, hindi ko na pinagdadaanan ka binibig deal yung mga Ayun, shit. yun, oo. May mga darating na problema, pero hindi ko siya binibig deal. Kung bakit tinitingnan ko lang siya, okay, something na kailangan ma-solve. Yung ganun lang ko siya tignan. Pinapaliit ko ngayon siya. Pero merong talagang dumating sa point na may malaking problema. Paano mo siya sinusolusyonan? Like, for example, nagde-delegate ka na lang ba para mas madali buhay mo? Depende sa problema. Oo. Pero, ang iniisip ko na lang yung step 1. Okay, ano ang step 1? Let's say may problemang malaki. Ano ang step 1? Tsaka na natin isipin yung step 2. Para hindi siya masakit masyado isipin. Hindi siya mabigat. Ganon. Step 1 muna. So, bahala na, ganon. Analytical ka ba? Gusto mo ba pag may problema, iniisip mo na dapat may solusyon, dapat? Or go with the flow ka, yun nga, katulad sinabi mo, step 1 tapos bahala na? Or iniisip mo ba ano yung step 2, step 3? Hindi ako masyadong analytical na gano'n, pero mas more ko tol eh. Lagi kong nilalagay sa isip ko na masusolusyonan ko yan. Kahit ano pa yan, gano'n ako mag-isip, yeah. Kaya hindi ako natatakot minsan dahil masusolusyonan ko yan. Ako pa. Parang gano'n. Kumbaga, kailangan mo na magtiwala sa sarili mo, di ba? Sarap na kasi naman. ako pa, kaya ko yan. So bago pa dumating yung problema, dapat iniisip mo na kahit ano man yan, masusolusyonan ko yan. Yung ano mo, no, yung na-brainwash mo yung sarili mo. Ako pa, kaya ko yan. Oo, gano'n. Ako pa. Oo. Di ba? Parang ganito. Kunyari, boksingero ka, di ba? Oo. Paano kung magiging champion kung hindi mo nakikita yung sarili mong champion? Kung bago pa lang pumasok sa ring, ang iniisip mo na matatahalo ka. Hindi, mahirap maging champion pag ganun. Kailangan maging delusional ka ng konti na ako ang magiging champion talaga balang araw. For example, Diba? medyo hindi maganda ang sales ngayon. Okay lang yan. Kaya ko pa yan. Bukas magagawa ko rin ng paraan Oo, yan. magagawa ng paraan yan. Kahit pa malugi itong negosyo to, kaya kong gumawa ng bagong negosyo. Sus, yun lang pala eh. Dapat ganun lang dapat ka confident sa ano mo. Ganda ng pag mo. At ma-attract mo siguro yung solution. Ewan ko, basta sa akin gumagana eh. Appreciate ko yun. Oo, ang ganda nun. Gumagana Ganda sa nun. akin. Oo, gumagana sa'yo. Lahat. Kaya ko yan. Ayoko magsalita ayoko magkaroon ng self-limiting beliefs yung mga ganun. Ayoko kontrahin yung sarili ko. Ayoko magsalita ng negative na ganun. Dahil kung anong sinasabi mo, minsan nagiging totoo siya eh. Tama. 'Di ba? Sinabi mo ba sa manifest bibig mo rin. Oo. Pag sinabi, kahit negativity, kailangan pure positive para mangyari. Yung naaayon at sa gusto mo. Ganun. Oo nga. Yup. Nice. Yep. Sobrang napakaganda ng Brad, no? Yep. Pero ngayon, ano na ang next level ni Bugoy na Koy? Ay, mong sabihin next level. Ano yung gusto mong pang gawin? Bukod sa business, bukod sa pag-content creation, meron ka pa bang ibang plans? Yes, tol.
tulad nga ng sabi ko, wala pa ako sa 1/4 ng gusto kong gawin eh. Like, Ang layo pa eh. meron ka bang gusto mong sabihin na para naman ma-inspire ka, ano bang gusto mo pang gawin na tingin mo na meron ka pang maaabot? Ako gusto ko lang mas lumaya pa. Minsan kasi kala mo malaya ka, malaki lang naman pala yung kulungan. Yes mo, parang, kuwari ngayon ba kaya mong magstay sa Japan ngayon for 3 months? So, ibig sabihin, O paplanuhin mo pa yun. money, ayun ang goal mo is Diba? more money pa din. Hindi naman. Part lang yun. Part. Part Okay. lang yun. Pero, Okay. Like, lahat. for example, Japan, kailangan matuto ka ng mag-Japanese. Ganun. Hindi naman. Hindi Hindi naman sa ganun. Okay. Hindi naman sa ganun. Okay. Pero mas gusto ko lang mas maging malaya na kahit mas anong maging- gusto kong gagawin ko ngayon pa abundant lang. talaga. Oo. Yun yung... Parang yung kunyari may nagsascroll ka sa cellphone mo, nakakita ka ng magandang supercar. Gusto mo siya pero hindi mo mabili. Oo. 'Di ba? No. Ayoko yung ganun eh. Like, kung gusto, May pag nakita ko, akin na yan. Oo, kasi nagpapalimit pa sa'yo eh. No? Pag gusto mo, kung makuha mo agad. Yun ang gusto kong Nice. maabot na level. Ay, Ganong klase. Oo nga, parang nabago rin yung pangarap ko. Parang gusto ko na rin yun na. Oo, yung ganda nun. Oo, parang, meron akong gustong gawin. Magagawa ko talaga siya. Well, kanya-kanya tayo ng yung iba, simple lang naman yung gusto nila. Like, gusto nila magkaroon lang ako ng bahay, lupa, kotse at pamilya. May mga ganun na tao. Pero akin, okay, normal yan. Pero ako gusto ko yung lahat. Gusto kong makuha yung mga, gusto kong magawa yung mga gusto ko. Ganun. Yung tipong, nasa ibang bansa ako, tas hindi ko niisip kailan ako uuwi. Yung mga kaya kong gawin ganun. Yun. May mga pangarap ka rin para sa Two Joints. Gusto mo lahat sila ganyan din mag-isip or Yes, sana. gusto mo lahat sila pag may gustong mangyari makuha rin. Yes, gusto kong ganun. Like, matutuwa ako pag nakita ko yung mga tropa ko na naka-supercar na like, damn. Matutuwa talaga ako nun. Tapos kare-karera kami sa Skyway. Tapos kahit mahuli kami, magagawa namin ng paraan. Alam mo yun? Yeah. So gaano na kayaman ngayon si Bugoy na Koy Koy? Mahirap pa ako. Sobrang hirap ko, tol. Sobrang hirap ko. Like, lalo pag na-meet mo yung mga talagang mayayaman, maano ka talaga damn, akala ko made it na ako So, bilang mapupunta ako sa isang garahe ng somebody, na mapaparealize sa'yo, considered kang broke. Doon ka lalong manggigigil, parang Parang yun ang mindset pa para mas manggigil ka pa, mas para kailangan sa hustle hard ka pa. Yun yung mindset mo. Pero 'di ba kung sinasabi mo ganyan, for example, 'di ba, mayroon kang gustong puntahan na abroad. Nadali mo kaagad siya kasi syempre you have that you have that funds na for you to, for example, mapupunta mo sa ibang bansa. Ano yun? Ano yan? For business ba yan? Or for travel lang, yung mga ginagawa sa abroad? Ngayon, kaya ko naman pumunta sa kung anong bansa yung gusto kong puntahan. Like yung napakinggan ko na last time, China. Ang ganda ng mga experience mo dun. Yeah. Pag pupunta kami sa mga ibang bansa to, lahat yun for fun. Okay. Wala akong, wala nga akong mga ganun mga tour sa ibang bansa. Kaya magko-concert kami. Hindi ko trip yung mga ganun Ayoko or magaganyan. business na talaga for fun lang talaga. For fun. Pero dahil yung fun na yun, nata-turn ko naman siya sa business Okay. Diba? May business pa rin na bitaw dun. May diskarte pa rin na bitaw dun. Pero yung main na purpose kung ba't kami pupunta dun is mag-trip. Gusto ko mag-trip kasama yung mga tropa. Pero dahil doon, pagpunta kami, kakagawa kaming content, mga ganyan. Okay, related pa rin sa diskarte, diba? Pero lifestyle lang kami, tol. In terms of content creation, gusto mo pa mapalagaan pa yung mapalaki pa yung yung influence mo in terms of content creation, or gusto mo ganito lang yung katulad to, nag-guest ka sa mga podcast para mas or gusto mo mas malaki pa yung following mo, ano ba yung next level mo or plano mo for your content creation journey? Meron ba or Alam mo, tol, sa totoo lang, kung kaya ko lang hindi pagdaanan yung fame at kuhain ko na yung pera, mas pipiliin ko yung ruta na yun. pera? Pero, lately, nare-realize ko yung tulong din ng fame. Ang dami rin din niya nabibigay na advantage sa isang famous na tao Dami. Like, for example? Di ka pumipila. Kilala mo sila mayor, sila governor. Imbitado ka sa mga party ng mga mayaman. So, ang daling makipag-networking. Di mo kailangan ipakilala sarili mo. May VIP treatment. May VIP treatment ka. Diba? Ang dami talaga. Marami rin siyang disadvantage, pero
titingnan ko na, pakialam ko ba sa disadvantage, di ba? Tama. Titingnan ko yung advantage Tama. ngayon, di ba? Ganun. Ano. Marami, ang laki rin ng tulong tol eh. Like, kumbaga parang nasa easy mode ka. Pag meron kang, may clout ka, ganun, nasa easy mode. Lalo na ngayon, tol, sa panahon ngayon, kung wala kang clout, kawawa ka, lalo kung lalaki ka. Di ka tulad ng unang panahon, ayos lang na wala kang clout. Ngayon, kung wala kang clout, hindi ko sinasabing kailangan maging artista, maging influencer, ganyan, hindi sinasabi. Pero, enough clout lang, at least kilala ka man lang sa mundong ginagalawan mo, may pangalan ka man lang dyan, yun, mas mapapadali ang buhay mo. Mahirap maging nobody sa panahon ngayon eh. Ang hirap talaga. Pero gusto mo rin ba na ma-focusan din yung yung pagra-rap mo? For example, yung mga nakakolab mo before, na si Flo G, meron ka dun sa Stig, di ba? So, gusto mo rin ba mag-next level din doon? Mas mag-flourish pa yung career mo sa pagra-rap? Good question. Hindi naman na... Ganda rin nung kanta mo na yun, ha? Stig, Flo G. Yep, maganda talaga. Oh. Legend yun eh. Oh, kaya ayoko na magkaroon ng part 2 nun eh. Kaya sabihin ni Flo G sa akin, gawa tayong part 2 niyan na, huwag na. Hindi natin matatapatan yung 1. Hayaan mo na maging legend yan. Baka yung 2, supot pa eh. Supot pa yung kalabasan eh. Hayaan mo na. Di ba? So anyway, pagdating naman sa music ko, kung gusto ko pa bang ayos lang din sa akin. Ayos lang din sa akin. Pero hindi naman music ang pinaka number 1 na money making ko, kaya goods lang din. Isang gripo ko lang ang music eh. Isa yan sa mga gripo ko. O kaya ayos lang din yan kung hindi lumakas yung daloy ng tubig diyan. Gagawa ko ng ibang gripo. 'Di ba? Ganun. Kasi may mga ibang rappers tol na yun lang din talagang gripo nila. Kaya nagigets ko kung bakit todo bigay din sila doon. Nagigets ko, naiintindihan ko sila. Okay, gets. Bakit ganyan ka? Kasi yan lang din gripo mo. Pag wala yung gripo yan, magugutom ka eh. Ako hindi ganun eh. Mas gusto mo talaga yung nagbibuild, meron kang new business, yun talaga yung parang mas nag-i-interest. Gusto ko lang marami akong gripo. Okay. Para just in case mawala yung isa, hindi ako matataranta, alam mo yun. Again, abundance. Ang hirap nun pag isa lang yung gripo mo. Di ba? Para ka pa rin nakasakal ka, parang nakadepende ka sa isa na yun. Oo, nakadepende ka doon. Ayoko yung ganun. Gusto ko yung mawalan ako ng isang gripo, makakatulog pa rin ako ng mahimbing. Masarap pa rin yung gising ko, ganun. Yun ang gusto ko. Maraming gripo. In terms sa sa relationship, gusto mo pa madagdagan yung dalawa mo? Katulad nun, isa nag-a-apply or hindi naman pala nag-a-apply. So gusto mo pa madagdagan yung dalawa, mabalik sa 3 or okay ka na doon sa 2? Hindi. Gusto ko, syempre, dahil mas masaya yun. At mas ibig sabihin, masayaman ako nun. Pero kay GOD pa rin yan. Okay. Hindi naman niya ibibigay sa akin yan kung di ko deserve eh. Kahit anong pilit nyo pa na gayahin ako na gusto ko rin, ganyan. Kung hindi nakikita ni GOD yan na kaya mo yan, hindi niya ibibigay yan. Tama. 'Di ba? Ganun. Maraming gumagaya sa akin, papakita nila, dalawa rin yung babae, kasi send nila yung mga pictures nila. 2 babae, 3 babae. Wala ring napupuntahan. Nagiging kawawa lang yung mga babae, nagugutom sila, walang napuntahan, mas lalo pa naghirap yung buhay nila dahil hindi nila alam paano gagawin dun. Kasi nagpapa-impress lang sa'yo pero hindi nila alam yung behind the masabi lang na maraming babae. Ganun yung iba eh. Tama. Masabi lang. Sa akin hindi ganun yung way ko eh. Kumbaga sa amin, the more na marami, mas marami makakatulong sa akin. Ganun. Yun lang yun. So kasama mo rin sila sa bahay dun. Yeah. O yung bahay mo ngayon magkakasama kayo mga 2 joints or hindi, kami lang. magkakaiba din sila. Kayo lang sa bahay yung mga babae mo tapos pag mayroon lang kayong mga gig, pupunta lang sila. Pag may mga diskarte lang kami. Kala ko magkakasama. Ayoko yun. Yung mga guys. Kaya mo ba yun na nasa bahay mo yung tropa mo? Kaya mo bang ganun? May mga taong ganun daw. May mga ganun. Ikaw kaya mo ba? Hindi ko masabi. Hindi ko kasi nakagisnan eh. Hindi ko pa na-try. Hindi ko alam. Parang wala akong diskarte kapag mayroon ako ibang kasamang lalaki. So mas gusto mong mag-isa ka sa bahay? Oo, na lalaki. Ako lang na lalaki. Kapit bahay mo na lang yung tropa mo, mas okay, pwede diba? Naman. Pero, hindi ko kaya na may ibang, ayoko yun. Parang tinitingnan ako na, ito yung galaw mo, ganyan. Parang feeling ko mas, na hindi ako makakilos ng maayos kapag ibang lalaki na parang katropa ko pa, di ba? Gets. Ako rin ganun, gusto ko, pwede sa ibang kapitbahay, pwede naman. No? Sa isang lugar kami pwede. Pero yung kasama ko sila sa bahay, hindi ko trip yung ganun. Masyadong ewan ko, mapapansin ko yung mga, mapapansin ko yung mga dumi siguro nila, hindi ko gusto. Iihi sila, tapos lalampas yung ihi nila sa inidoro, hindi ko gusto yun, naiinis ako pag ganun. Parang meron ka pang responsibility na sitahin sila, no? Parang masisita pa ako. Sita ka or magkalat sa bahay nyo. Tama. Wag dito. Tama. Hindi ko kaya. No? Pero kami lang ng mga babae ko sa bahay. At
masaya din na ganun na klaseng relationship, tol, dahil mas maingay. I mean, hindi ko gusto yung ingay, pero sa totoo lang, maingay talaga yun. Ang pinagkaiba ng ganung klaseng relationship, maingay. Maingay yung mga babae. Pero, kung isipin mo rin, buti nga maingay. Kasi kung tahimik tong mga to, may mali. Something wrong pag tahimik sila. Tama. Di ba? Oo. Kaya sige na nga, mag-ingay na kayo dyan. At least masaya kayo. Di ba? So doon ka nakatira ngayon sa may Bacoor din, sa may Alabang? Or, Alabang area, ganun. sa Midang Hari. Yeah. Pupunta sa may sa may pupuntang... Huwag mo na ano yung location ko. sorry. Okay. Oo, sige. Oo. Grabe, no? Sobrang I'm really enjoying this conversation, bro, no? Sobrang na-appreciate ko talaga yung mga pinag-uusapan natin. Kahit ako mismo personally, no, ang dami ko natututunan sa iyo, no. Anong any final message sa ating mga viewers and listeners natin sa podcast na ito? Ano kaya yung pwede mo maibigay na magandang golden nugget sa amin? In general na, no. Yan. Okay, maging support. Huwag support yung galawan niyo. Kung may gagawin kayo dapat hindi support. Dapat manly. Dapat kumbaga galingan Galingan. Oo. In any aspect of your life, kailangan galingan. Yeah, Kailangan galingan excellent. mo. Hindi pwede yung pa-weak. Oo, hindi pwede. Oo. Tandaan Magagalit niyo, si GOD. Yes. Hindi ang anak ni GOD ay hindi weak. Hindi niya paborito ngayon. Hindi kanya magiging paborito ngayon. Isa ka sa mga weak na anak niya, 'di ba? Kailangan mo magpasikat kay GOD. Pwede, no? 'Di ba? Kaya nga siguro ewan ko, no? Parang feeling ko parang ang dami kong blessings ngayon. Kasi parang nilupitan ko yung sarili ko. Parang, nilupitan mo. Parang, ang galing mo doon, Brad. Yeah. No? Lupitan mo palalo. Tingnan mo, yung blessings mo darating din talaga. Tutuwa siya sa'yo eh. Oo. Ganun. Oo nga. Kailangan mo magpa-impress talaga sa kanya eh. Oo. Kaya ka magiging paborito niya. Oo. So, ibibigay ni Lord kasi kaya mo na. Kaya ko na. Oo nga. No? Ang galing mo doon, Brad. Ayun, para sa akin, tol, si GOD, brutal din si GOD, tol, para sa akin. Kaya rin, week out, talagang hayaan ka niya. Iniisip ng iba siguro, si GOD is sobrang bait, lahat, welcome, gano'n. Hindi, para sa akin, brutal din siya. Pag may mali kang ginawa, ayari ka rin talaga. So, kailangan mo talagang pag-isipan, kailangan may realize mo rin na ano dapat mong gawin. Ano bang gusto niyang gawin ko? Paano ko siya mare-represent? Paano ko siya hindi mapapahiya? Oo, kasi ako parang nire-represent ko si God eh, di ba? Parang anak nga ako ng Diyos eh, bakit kailangan ko pa siya mapahiya? Yeah, ganun. Sa pag-alaga pa lang ng katawan eh, di ba? Siyempre, binigay niya sa'yo yan, tapos hayaan mo lang kung ano-anong drogang ipapasok mo dyan. Man, mabad trip siya sa'yo nun. Parang, makulit ka. Pahirapan nga kita. Ganun yung gagawin niya. Papahirapan kita. Makulit ka eh. Ayun, grabe no. Sana yung mga viewers natin sa listeners natin ngayon, maraming na nabago din yung perspective nila about you. Kasi ang dami pa rin talaga mga iba yung tingin sa iyo eh. Pero right now parang expected naiba. Expected ko yun. Bago pumasok sa game na to, expected ko yun. Dahil alam kong slow ang mga tao eh. May game talagang ganito ang buhay, no? Kasi life is a game din, eh, no? Talaga, no? Meron talagang ganyan na hindi lahat ng tao makita kung sino ka. Pinako nga nila si Jesus dati. Isipin mo gano'n sila hindi na intindihan si Jesus. Pinako nila yun. Yun ang hate. Yun ang matinding hate. Sa akin, comments lang nakukuha ko. Si Jesus nga, pinako siya eh. Diba, tol? Kaya, normal yun na hindi nila maiintindihan ka talaga. Normal talaga yun. Slow ang mga tao. Ayun, kaya kailangan maging fast learner na kayo. Ayan. Ayun, bro, sige, tingin ko, that's it, no? Napakaganda. Sobrang, I really appreciate, bro. Sobrang na-appreciate ko yung time mo. Thank you so much for saying yes, to this podcast, no? And appreciate kita. Feeling ko talaga, align tayo, no? Ang dami ko talagang natutunan sa I hope na you are aligned also with me na kung saan hindi lang to yung first and last natin na meet up first and sana marami pa tayong mga collab, marami pa tayong mga pagsasamahan. Yes, sir. No, at kung gusto niyo ng part 2, nandito lang ako kung gusto niyo ng part 2, walang problema. Pag hiniling ng mga tao. Oo, grabe, no? I'm really enjoying this podcast, bro. Thank you so much, sir. bro. Ayun. Sige, thank you so much. So, and thank you so much, no, sa mga viewers and listeners natin ngayon. If you found value in this
episode, please follow, subscribe, comment, like and share, and click that notification bell para updated ka sa mga bagong upload natin on YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na episode. This is Outbox, Thinking Outside the Box podcast, where the world comes together, one talk at a time. See you in our next episode. Thank you so much. Yun, grabe. Thank you so much. Salamat, Two salamat. joys. Yeah, thank you, bro. Yes. Thank you.